May kasabihan ang mga matatanda, may panukat sa lalim ng ilog, ngunit walang panukat sa lihim ng puso ng tao. Kahit gaano kalalim ang ilog, makikita rin ang sahid nito. Ngunit ang puso ng tao, kung walang pagsubok, hindi natin ito mababasa buong buhay natin. Ang pinakamasakit ay kapag ang taong umuubos at nagtataksil sa atin ay ang mismong itinuring nating kadugo, na ibinigay natin ang lahat ng pagmamahal. Ngayong araw ay ihahatid ko sa inyo ang isang masakit at mapag-isip na kwento na pinamagatang. Ang manugang nakakapromote pa lamang ay nagsabi sa paralitikong biyenan na pumasok ka sa home for the aged o makikipaghiwalay ako. Inaanyayahan ko kayong makinig. Nakahiga ako roon, paralisado ang kalahating katawan, tabingi ang isang gilid ng mukha, kahit isang daing ay hindi mabigkas. Ang manugang ko ay nakatayo sa labas ng pinto at tinatawagan ang kanyang ina. Dinig na dinig ko ang bawat salita. Sabi niya, "Nay, desidido na po ako. Kapag na-promote ako, ipapaalis ko na siya. Hindi ako mag-aalaga ng palamunin." Nang marinig ko yon, parang may nagbuhos ng kumukulong tubig sa aking mga tainga. Akala niya dahil paralisado ako ay bingi, pipi, at bulag din ako. Nagkakamali siya. Nakahiga ako roon ng mahigit 1 taon, narinig ko ang lahat. Ako si Rosa, 70 taong gulang, taga San Miguel, Bulacan. Nakahiga akong paralisado ng 1.5 taon sa ilalim ng bubong ng aking anak na lalaki at manugang, hindi makapagsalita ang bibig, ngunit nakakakita pa ang mga mata. Nang mabuksan ko ang totoong kulay ng manugang ko, durog na durog ang puso ko. Ang kwentong ito ay kinimkim ko sa aking bibig ng mahigit 1 taon, hanggang sa masabi ko ito, kinikilabutan pa rin ako. Sino man sa inyo na may manugang na babae o lalaki na kasama sa isang bubong, lalo na sa mga nanay at kapatid na nakahiga sa kama at hindi makabangon, na maging sa pagkain ay kailangan pang subuan. Nakikiusap akong maupo kayo at pakinggan ang kwento ko hanggang dulo. Ang kwentong ito ay maaaring katulad ng sa inyo, maaaring hindi, ngunit naniniwala akong pagkatapos ninyong pakinggan ay may mapagtatanto kayo. Sa buhay ng tao, may mga pagkakataong nakakapagkunwari sila ng libu-libong araw, ngunit isang salita lang sa gabi ay sapat na para mabunyag ang lahat. Hayaan niyong magsimula ako sa panahong malakas pa ako. Ang bahay sa San Miguel ay may sementadong bakuran, may puno ng mangga na itinanim ng asawa ko mula pa noong taong ikasal kami. Nagkaroon ako ng isang anak na lalaki na pinangalan ng Daniel. Ang asawa ko ay pumanaw 6 na taon na ang nakalipas, bigla ang natumba habang umiinom ng tsa. Mula noon, mag-isa na ako. Nakapag-aral ng maayos si Daniel, naging tagapamahala ng proyekto sa isang kumpanya ng inhinyeriya sa Maynila, at nag-asawa sa edad na 29 na taon. Ang manugang ko ay si Teresa, 36 na taong gulang, Tubong, Pampanga. Nang bagong kasal sila, nagtatrabaho siya bilang ahente ng benta. Kalaunan ay lumipat sa isang sangay ng mga klinika sa pagpapaganda sa Maynila. Mayroon silang anak na babae na 5 taong gulang ngayon, tinatawag sa bahay na Bea. Nang ikasal si Daniel, lahat ng tao sa probinsya ay masaya para sa akin. Si Teresa noon ay bata pa, maganda, at matamis magsalita. Noong pamamanhikan sa probinsya, pumunta siya sa kusina para maglabas ng mga handa, ngumiti sa mga kapitbahay, at natural na tinawag ako. "Nanay, ako na po riyan." Si Aling Marta na kapitbahay na nakaupo sa tabi ko ay bumulong sa akin. "Aling Rosa, pinagpala ka. Napakabait ng manugang na yan." Umiti ako at naniwala. Sasabihin niyo marahil na sa edad kong ito ay uto-uto pa rin ako. Hindi ako uto-uto, sadyang nabuhay ako sa probinsya buong buhay ko, sanay akong basahin ang tao sa kanilang mukha, at hindi ko naisip na kayang magsuot ng maskara ng isang tao sa loob ng maraming taon. Nang mabunyag na ang lahat, saka ko lang naunawaan ang mga kakaibang kwento ng matatanda. 3 taon pagkatapos nilang makasal, na-stroke ako sa unang pagkakataon. Noong Pebrero iyon, panahon ng huling malamig na simoy ng hangin habang nagtatanim ng palay para kay Aling Marta. Pagdating ko sa bakuran ay nahilo ako at napasubsob. Dinala ako ng mga tao sa ospital ng bayan. Paralisado ang kaliwang kalahati ng katawan ko, bahagyang tabingi ang mukha, ngunit nakakapagsalita pa, at nakakalakad pa ng paika-ika. Umuwi si Daniel at umiyak, sabi niya. "Nay, sumama na po kayo sa Maynila at tumira sa amin." Tumanggi ako at sinabi sa kanya. Sanay na ang nanay sa probinsya. Nandyan si Aling Marta, ang mga kapitbahay, kaya ko ang sarili ko, dalawin niyo na lang ako ay sapat na.
Sa totoo lang, naiisip ko rin si Teresa noon, kilala ko ang ugali niya. Noong bumisita siya sa ospital sa bayan, nakaupo siya roon ng 2 oras, panay ang sulyap ng kanyang mga mata sa pinto at sa orasan. Nang yumuko siya para subuan ako ng lugaw, matigas ang kamay niya. Pagkatapos kumain, mabilis niyang pinunasan ang bibig ko at lumabas sa pasilyo para tumawag sa telepono. Bahagya kong narinig, sinabi niya sa kausap na nasa ospital siya kasama ng biyenan niya. Pagkatapos ay uwi na siya. Ang boses niya sa pasilyo ay ibang-iba sa boses niya nang nakatayo sa tabi ng kama ko. Noon pa man ay may nagdududa na ako na may hindi totoo sa manugang ko. Ngunit hindi ko pinaniwalaan ang aking pagdududa. Binaliwala ko ito. 3 taon ang lumipas, na-stroke ako sa ikalawang pagkakataon at mas malala ito. Habang nakaupo ako at nanonood ng telebisyon ng gabing iyon, tumayo ako para hugasan ang mangkok. 2 hakbang pa lang ay bumagsak na ang buong katawan ko. Paggising ko sa ospital ng probinsya, hindi na ako makagalaw, tuluyang tumabingi ang bibig ko, tumigas ang dila, at hindi makabuo ng kahit isang pantig. Sinabi ng doktor kay Daniel na ang paggaling ko ay nakadepende, ngunit mababa ang tsansang makapaglakad akong muli tulad ng dati. Nakatayo si Daniel sa pintuan ng kwarto at umiiyak. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtanong, nagdesisyon siya na kailangan kong sumama sa kanya, hindi siya mapapanatag kung nasa probinsya ako. Gustuhin ko mang tumutol ay hindi ko magawa, gustuhin ko mang magsalita ay hindi rin magawa. Nakakagalaw pa ng bahagya ang mga daliri ng kanan kong kamay, kinapa ko ang kamay niya at hinawakan ang mga daliri. Yumuko siya at inilapit ang tainga sa bibig ko. Sabi niya, "Nay, ano po ang gusto ninyong sabihin?" Pinilit kong maglabas ng 2 pantig ngunit walang lumabas. Narinig niya ako, niyakap niya ang ulo ko at sinabi, "Nay, pagbigyan niyo na po ako. Ako lang po ang nag-iisang anak ninyo. Hindi po matitiis ng konsensya ko na iwan kayong mag-isa sa probinsya." Nang dalhin ako sa Maynila, umalis ang ambulansya ng 5:00 ng umaga. Nakahiga ako sa stretcher habang nakaupo si Daniel sa tabi ko, hawak ang kamay ko sa isang kamay at hawak ang telepono sa kabila. Nang dumaan kami sa tahimik na tulay, tinawagan niya si Teresa. Naka-loudspeaker ang telepono kaya narinig ko ang lahat. "Teresa, malapit na ako, sunduin mo naman ako." Matagal na katahimikan sa kabilang linya. Binilang ko sa isip ko hanggang 6 na segundo bago siya sumagot. "Sige, umuwi ka na, tapos na akong maghanda." Ang mga salitang tapos na ako. Ang malamig na pagkakasabi niya niyon ay nagpakilabot sa akin sa ibabaw ng stretcher. Dumating ang sasakyan sa kondominium sa Quezon City dakong 9:00 ng umaga, sa unit na nasa 8 palapag. Binuhat ako ni Daniel mula sa wheelchair pagdaan sa pasilyo papasok ng bahay. Bumukas ang pinto, nakatayo si Teresa sa gitna ng bahay suot ang isang mahabang puting manggas, nakatali ang buhok, at aliwalas ang mukha. "Nay, umuwi na po kayo sa amin." Napakalakas ng boses niya nang sabihin yon. Alam kong narinig iyon ng buong pasilyo ng kondominium. Ang linyang iyon ay sinabi niya para marinig ng buong 8 palapag, hindi para sa akin. Inilagay ako sa isang maliit na kwarto sa tabi. Ang kwartong iyon ay dating bodega nilang mag-asawa kung saan inilalagay ang washing machine at mga kahon. Nilinis ni Teresa ang lahat, naglagay ng inupahang hospital bed sa tabi ng pader na may rehas sa magkabilang gilid. Sa ulunan ng kama ay may digital na orasan, sa tabi nito ay may thermos ng mainit na tubig. Napakaliit ng kwartong iyon, saktong-sakto lang para sa isang upuan ng magsusubo ng lugaw. Mula roon ay dinig ko ang lahat ng ingay sa bahay, ang pag-apaw ng sinaing, ang pagbukas at pagsara ng pinto ng banyo, ang tunog ng tsinelas ng manugang ko sa kahoy na sahig. Nang unang gabi sa Maynila, hindi ako makatulog. Bandang 11:00, narinig ko ang mahinang pagtatalo sa master's bedroom. Ang boses ni Teresa ay pilit na pinapahina ngunit sapat na para marinig ko. "Sabihin mo nga sa akin ng malinaw, 1 buwan ba o 1 taon?" Bumaba ang boses ni Daniel. "Mahal, nakaratay na si nanay kaya rito na siya. Bakit mo pa tinatanong yan?" Tumunog ang kama, saka kumalabog ang pinto, at sumunod ang katahimikan. Nanatiling nakadilat ang mga mata ko at nakatingin sa digital na orasan sa ulunan ko. 23 at 47. Kinaumagahan, hinatid ni Teresa si Bia sa eskwela. Pagdaan niya sa pinto ng kwarto, huminto siya ng kalahating segundo at tumingin sa loob. Nakita ko ang malamig niyang mga mata, hindi malamig na galit, hindi malamig na inis.
kundi malamig na parang tumitingin sa isang sako na nakaharang sa daan sa sulok ng bahay. Tumakbo si Bea at yumakap sa paanan ng kama ko. Lola, aalis na po ako, papasok na po ako sa eskwela. Hinatak ni Teresa ang kamay ng anak. Halika na anak, huli na tayo. Lumingon pa si Bea sa akin, sinubukan kong iangat ang sulok ng bibig ko para sa aking apo. Hindi ko alam kung nagmukhang ngiti ang tabingi kong bibig, ngunit pinilit ko. Pagsapit ng tanghali, umuwi si Daniel mula sa kumpanya para kumain kasama ko. Naghain si Teresa ng isang bandehado ng pinakuluang isda, nilagang kangkong, at isang hiwalay na mangkok ng lugaw para sa akin. Dinala ni Teresa ang lugaw sa kwarto, umupo sa maliit na upuan sa tabi ng kama, at sumubo ng paisa-isa. Nay, kumain na po kayo, nilabnaw ko po ang luto para madali ninyong malunok. Dahan-dahan siyang sumubo, at pinupunasan pa ng maligamam na tuwalya ang bibig ko pagkatapos ng bawat subo. Sumulyap ako sa pinto, nakita ko si Daniel na nakatayo at nakatingin sa loob, lumambot ang mga mata niya habang nakatingin sa asawa. Noon ko natanto na hindi niya talaga ako mahal. Nagpapanggap lang siya para makita ni Daniel. Noong nakaraang umaga sa pasilyo ng kondominium, nagpanggap din siya nang sabihin niyang, Nay, umuwi na po kayo sa amin. Parehong-pareho ng tono. Sa tanghaliang iyon, pinilit kong lunukin ang kalahating mangkok ng lugaw. Ibinaba ni Teresa ang mangkok, tumayo, at tinapik ng marahan ang balikat ko. Nay, magpahinga na po kayo, papasok na ako sa trabaho. Lumabas siya. Pumasok si Daniel at hinawakan ang kamay ko. Nakikita niyo po ba, Nay? Mahal na mahal po kayo ng asawa ko, huwag na po kayong mag-alala. Pinilit kong tumango, bahagyang gumalaw ang ulo ko, hindi malinaw ngunit tumango pa rin. Hindi lumabas ang luha ko. Tuyo na ang luha ko simula pa noong ikalawang beses akong ma-stroke. Nang katapusan ng linggo, umalis si Daniel para sa proyekto sa Cavite ng 3 araw. Nang unang araw, umuwi si Teresa para magtanghalian at nagdala ng lugaw. Nay, kumain na po kayo. Ganoon pa rin ang boses niya pero napansin kong inilapag niya ang lugaw sa maliit na kabinet sa ulunan ko, hindi sa tabi ng kamay ko gaya ng dati. Kayo na po ang kumain mag-isa, Nay, may tinatapos pa po akong trabaho sa labas. Pagkatapos magsalita ay lumabas siya. Ang kabinet ay 1 metro ang layo sa kama, kahit iunat ko ang kanang kamay ko, 2 dangkal pa rin ang layo nito sa lugaw. Hindi ako makatawag. Nakahiga ako roon habang nakatingin sa lugaw, ang manipis na usok nito ay unti-unting nawala at lumamig. Nakahiga ako ng 2 oras. Nang pumasok si Teresa, malamig na ang lugaw at may namuong mantika sa ibabaw. Tiningnan niya ang lugaw at tiningnan ako, walang nagbago sa mukha niya. Kinuha niya ang mangkok, lumabas, at ibinuhos sa inidoro. Pumikit ako at lumunok, mapait ang lalamunan ko. Nang gabing iyon, pumasok si Teresa para palitan ang lampin ko. Basa na yon simula pa noong tanghali. Hinatak niya ang lampin ng malakas kaya naramdaman ko ang hapdi sa balat ng baywang ko. Bumulong siya ngunit dinig na dinig ko ang bawat salita. Bakit pa nabubuhay kung pabigat lang sa akin? Ang mga salitang iyon ay sinabi niya habang nakatalikod sa akin. Hindi niya alam na nakadilat ako, inakala niyang tulog ako. Pagkasabi niyon, tumayo siya at lumabas. Sumara ang pinto. Nakahiga ako roon, hindi na makaiyak, nakaramdam lang ng lamig na gumapang mula sa batok hanggang sa mamanhid ang 2 binti ko. Iyon ang unang pagkakataon sa buhay ko na may narinig akong tumawag sa akin na pabigat, na ang ibig sabihin ay pinapahirapan ko ang ibang tao sa pananatiling buhay. Habang nakahiga sa kwartong iyon, iisang pangungusap lang ang inisip ko. Mahal, bakit hindi mo pa ako hinintay? Kinabukasan, maagang umalis si Teresa papasok sa trabaho, naiwan si Bea sa bahay kasama ng isang part-time na kasambahay. Pagdating ng tanghali, umuwi ang kasambahay. Pagkakain, patagong pumasok si Bea sa kwarto ko. Umakyat siya sa kama at umupo sa tabi ko. Mainit ang maliit niyang kamay. Kinuha niya ang lumang suklay ko, ang kahoy na suklay na binili ng asawa ko noong taong 72 at sinuklayan niya ang buhok ko. Lola, mabango po ang buhok niyo kahit sabi ni Mama ay madumi po kayo, hindi po ako naniniwala sa kanya. Ngumiti ako sa apo ko, tabingi ang bibig ngunit nakangiti ang mga mata. Sinuklayan ako ni Bea ng 10 minuto pagkatapos ay niyakap ako sa leeg at bumulong. Lola, huwag po kayong pupunta sa kung anong ospital na yon ah. Ang lugar na sabi ni Mama ay madalas puntahan ng mga matatanda.
Nagulat ako, nakatingin sa kanya at hindi makapagsalita, ngunit sa isip ko ay may malakas na katanungang umalingaw-ngaw. Sino ang nagkwento tungkol sa lugar na iyon sa isang 5 taong gulang na bata? Nang hapong iyon, mas maagang umuwi si Teresa kaysa dati. Pumasok siya sa kwarto ko, may bitbit na foot massager, at inilagay sa ulunan ng kama. Nay, binili ko po ito para sa inyo. Araw-araw ko po itong isasaksak para hindi mamanhid ang inyong mga paa. Malakas niyang sinabi iyon. Nakatayo si Bea sa pinto at nakatingin. Lumingon si Teresa kay Bea at mumiti sa anak. Pumasok ka rito at panoorin mo kung paano ko ito gagawin para kay Lola. Umiling si Bea at lumabas. Tiningnan ni Teresa ang bata, bahagyang nagkibit balikat saka bumaling sa akin. Subukan po ninyo, Nay. Isinaksak niya ang makina at pinindot ang buton. Umugong ang makina sa paa ko, wala akong naramdaman. Umupo si Teresa roon ng 5 minuto, pagkalipas ng saktong 5 minuto ay tumayo siya at lumabas. Patuloy na umugong ang makina, nakahiga ako habang pinapakinggan ang ugong nito hanggang gabi, walang pumasok para patayin ito. Nang umuwi si Daniel mula sa proyekto, pumasok siya sa kwarto at pinatay ang makina. Tiningnan niya ang asawa niya at mumiti. Binilihan mo ng makina si nanay, napakamaalalahanin mo. Nakatayo si Teresa sa hapagkainan at mumiti rin. Mahal, naawa ako kay nanay, laging manhid ang mga paa niya, kaya bumili ako nito para magamit niya. Nakahiga sa kwarto, narinig ko iyon at inisip na magaling talaga siyang magpanggap. Nang sumunod na gabi, bandang 11:30 at 30 minuto, narinig ko ang yabag ng tsinelas papunta sa balkonahe. Nakaawang ang pinto ng balkonahe at hindi nakakandado. Katabi ng kwarto ko ang pader ng balkonahe, kaya dinig na dinig ko ang boses ni Teresa. Nay, ako ito, hindi pa po kayo natutulog? Tinawagan niya ang kanyang ina. Tumahimik sandali bago siya nagpatuloy. Nay, nakapagdesisyon na po ako. Sa pagkakataong ito ay pinag-agawan ko ang posisyon ng pangalawang tagapamahala sa benta, tinawag na ng boss ang pangalan ko, Nay. Sinabi rin ni Diana na huwag akong mag-alala, kapag na-promote ako ay talagang ipapaalis ko na siya. Huwag po kayong mag-alala, hindi ako mag-aalaga ng palamunin. At ang titulo ng lupang ito ay nakapangalan sa asawa ko, walang pangalan ang matanda. Makakasiguro rin po kayo riyan. Kapag nakipaghiwalay ako, sinabi ng abogado na ilista ko lang ang mga naiambag ko at hindi siya makakapalad. Nakahiga ako at dinig na dinig ang bawat salita. Mahigpit na nakakuyom ang kanang kamay ko sa gilid ng kumot, bumaon ang mga kuko ko sa aking palad, umiinit ang ulo ko, nag-inay ang mga tainga ko, ngunit malinaw ang lahat ng narinig. Ipapaalis na siya. May pahabol pang isang linya si Teresa. Matulog na po kayo ng mahimbing, maaga pa po akong papasok bukas, mahal ko po kayo. Pagkatapos ay narinig ko ang pagtalikod niya, sumara ang pinto ng balkonahe, tumahimik ang buong bahay, tanging ang tiktak ng digital na orasan sa ulunan ko ang narinig. Nakahiga ako hanggang umaga na hindi nakatulog, nakatingin lang sa kisam ng kondominium. Bandang 5 ng umaga, narinig ko ang tilaok ng manok mula sa kabilang bahay. Isang tilaok lang at tumahimik na. Nang marinig ko yon, bigla kong naalala ang sementadong bakuran sa probinsya, naalala ko ang asawa ko. Sa pagkakataong iyon, bumuo ako ng isang pangungusap sa isip ko nang walang tunog. Teresa, maaari kang magpanggap ng 1 taon, 2 taon, 5 taon, ngunit hindi ka makakapagpanggap buong buhay mo. Ang mga sumunod na araw ay dumaan ng walang ipinagkaiba, kaya hindi ko na malaman kung anong araw na. Tuwing umaga ay inihahatid ni Teresa si Bea sa eskwela saka papasok sa trabaho. Mas huli namang nagigising si Daniel, mabilis na kumakain ng pandesal, at hahalik sa noo ko. Nay, aalis na po ako. Saka siya aalis. Pagsapit ng tanghali, ang part-time na kasambahay na si Ate Elena, taga-Antipolo na nasa 40 taon mahigit, ay papasok para magluto ng pagkain, susubuan ako ng lugaw, mabilisang pupunasan ang katawan ko, at uwi na. Sa hapon ay sinusundo ni Teresa si Bea. Sa gabi, sabay-sabay silang kumakain sa labas ng kwarto. Nakahiga ako at naririnig ang tunog ng mga kubyertos at mangkok. May maliit na bintana sa kwarto ko na nakaharap sa puwang sa labas ng gusali. Kapag tumingala ako, nakikita ko ang isang parisukat na piraso ng langit na kasing laki ng bandehado. Kapag asul ang langit, alam kong maaraw, kapag kulay abo, alam kong ulan.
Hindi ko alam kung anong araw ngayon, hindi na ako kinakausap ni Teresa maliban sa linyang Nay, kumain na po kayo at sinasabi niya lang iyon kapag nasa bahay si Daniel. Minsan, pumasok si Ate Elena ng mas maaga kaysa dati. Sinubuan niya ako ng lugaw at umupo sa upuan habang nakatingin sa akin. Pula ang mga mata niya. Lola, kahapon nang pumasok ako, nakita ko ang basa ninyong lampin na itinapon ni Ate Teresa sa basurahan sa labas ng hindi man lang ibinalot. Naawa po ako sa inyo. Nakatingin ako sa kanya na hindi makapagsalita. Maingat akong pinunasan ni Ate Elena ng maligambam na tuwalya habang bumubulong. Sa bahay po namin, ang biyenan ko ay nakaratay ng 6 na taon, nagpapalitan kaming buong pamilya sa pagsubo ng kanin sa kanya, walang nag-iwan sa kanya ng basa kahit kalahating oras. Nang marinig ko yon, naramdaman kong uminit ang dibdib ko. Mayroon din palang mga ganitong pamilya sa labas. Ibig sabihin, ang kalagayan ko ngayon ay hindi pangkaraniwan sa Maynila. Mahigit 1 buwan lang nagtrabaho si Ate Elena bago siya pinaalis ni Teresa. Narinig ko ang pagtawag ni Teresa sa kanya noong gabi, malakas at diretsyo ang boses. Ate Elena, hindi ko na po kayo upahan ngayong buwan, nakahanap na po ako ng mas mura. Tila may itinanong si Ate Elena kaya sumagot si Teresa. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Magaling po kayong magtrabaho, kailangan ko lang magtipid. Pagkababa ng telepono, dumaan si Teresa sa kwarto ko, huminto at tumingin sa loob, bahagyang nagkibit-balikat at nagpatuloy sa paglalakad. Naintindihan kong naawa sa akin si Ate Elena. Hindi gusto ni Teresa ang mga kasambahay na naawa sa akin, gusto ni Teresa ang isang tao na walang pakialam, walang nakikita, at walang kinukwento. Ang bagong kasambahay ay si Mai, taga Rizal na nangungupahan ngayon sa Quezon City at 20 taon mahigit. Wala siyang sinabi sa akin, kahit isang salita sa buong unang linggo. Dala-dala ang lugaw sa pagpasok, inilapag niya yon at tumitig sa kanyang telepono, isinusubo ako ng isang kamay habang nanonood ng video sa kabilang kamay. Minsan, iniiwan niya ang kutsarang may lugaw sa kama ko at nakakalimutang hugasan. Nakahiga ako at tinitingnan ang kutsara, hanggang sa ginapangan ito ng isang langgam, naging 2 hanggang sa naging buong kawan. Pagsapit ng 10 araw, pumasok si Mai at nagpakain ng lugaw habang kausap sa telepono. May kausap siya gamit ang kanyang earphones. Sinasabi ko sa iyo, napakadali ng trabahong ito. Isang araw ay 2 oras lang ako sa bahay, magdadala ng pagkain sa paralisadong matanda, pupunasan ang katawan, tapos na, walang kahirap-hirap. At itong matandang ito ay hindi rin makapagsalita. Nakahiga siya roon na parang bangkay. Narinig ko ang mga huling salita, parang bangkay. Hindi ako makapag-react, pumikit na lang ako habang sinusubuan ng ilan pang kutsara. Nang dalhin niya ang mangkok palabas, may isang bagay na tahimik na gumuho sa dibdib ko. Naisip ko, sa probinsya namin kahit matandang aso ay hindi tinatawag na bangkay. Nabuhay ako ng 70 taon, ipinanganak si Daniel, inalagaan mula nang hindi pa gumagapang hanggang sa nagtrabaho sa Maynila, nagbenta ng lupa para mabilhan siya nitong kondominium. Ngayon na nakaratay ako, tinatawag na akong bangkay ng iba. Naisip ko sa sarili ko, sige, tingnan natin. Nang katapusan ng linggong iyon, kaarawan ni Bea. Naghanda ng maliit na salusalo si Teresa sa bahay at inimbita ang 8 katrabaho. Suot ng apong si Bea ang isang kulay rosas na bestida na may pakpak, nakatayo sa gitna ng bahay at nakangiti. Nakahiga ako sa kwarto, naririnig ang musika, tawanan at palakpakan. May isang babaeng tinatawag ni Teresa na Diana ng ilang beses. Pinakamalakas ang boses niya, pinakamalakas tumawa. Bago hiwain ang cake, may nagtanong kay Teresa. Nasaan po ang lola, ate? Bakit hindi niyo siya ilabas para makita ang kanyang apo? Matamis na sumagot si Teresa. Naku, natutulog na po ang nanay ko, ate, masyado po siyang mahina kaya hindi ko na po inistorbo. Sumunod ay umalinggaw ang boses ni Diana. Sa bagay tama rin yon, nakakaabala rin po na may matanda sa bahay, hindi ba ate? Nagtawanan ang lahat. Nang mga sandaling iyon, nakadilat ako at nakatingin sa kisame, dinig na dinig ko ang salitang nakakaabala. Nakakaabala. Naalala ko noong 1 taong gulang si Bea, nagkaroon ng impeksyon si Teresa, nilagnat at hindi nakapasok sa trabaho. Mula probinsya ay sumakay ako pa Maynila kinagabihan, na malagi sa kanya ng 2 linggo, nagluto ng lugaw para sa kanya, tumulong magpabawas ng gatas niya, at inalagaan si Bea buong gabi para makatulog siya. Hawak niya ang kamay ko habang umiiyak.
Nay, salamat po. Kung wala po kayo, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang salitang iyon at ang salitang nakakaabala ngayon ay may pagitan ng 4 na taon. Tapos na ang salusalo at umuwi na ang lahat. Pumasok si Teresa sa kwarto ko. Ito ang unang pagkakataon matapos ang buong linggo na pumasok siya habang wala sa bahay si Daniel. Tumayo si Teresa sa tabi ng kama at tumingin sa ibaba. Nay, naririnig niyo po ba? Hindi ako makasagot. Inilapit niya ang mukha sa akin, naamoy ko ang pulang lipstick niya. Bulong niya. Matulog na po kayong muli, Nay. Masaya po ang inyong apo ngayon. Tinapik niya ang balikat ko na parang tinatapik ang isang sako ng bigas. Pagkatapos ay hindi agad siya lumabas. Tumayo siya roon ng ilang segundo, hinagod ang buhok ng isang kamay bago tumalikod. Narinig ko ang boses niya sa labas. Mahal, gumising sandali si nanay, pumasok ako para kausapin siya, sobrang saya niya. Sagot ni Daniel. Mabuti naman, napakamaalalahanin mo talaga kay nanay. Nakahiga ako roon at biglang natawa. Tawang hindi makawala dahil tabi niya ang bibig ko. Nanatili lang ito sa loob at pumintig-pintig sa aking dibdib. Sinabi ko sa sarili ko, Daniel, ako ang nagluwal sa'yo pero ngayon ay hindi mo makita ang totoong kulay ng asawa mo. Nakikita ko nang may 2 dila ang ahas na yon, anak. Nakahiga ako rito at dinig na dinig ko. Pagsapit ng susunod na linggo, isang umaga ay pumasok si Teresa sa kwarto ko ng ika-6. Hindi pa siya nakakapag-ayos at nakita ko ng malinaw ang hubad niyang mukha, medyo maputla, may pangingitim sa mata. Umupo siya sa upuang katabi ng kama. Nay, may gusto po sana akong pag-usapan sa inyo ngayon. Tumingin ako sa kanya, nagpatuloy siya. Nay, mayroon po kayong passbook sa land bank sa San Miguel, hindi ba? Matanda na po kayo, baka magkaproblema kung may mangyari man. Bukas, dadalhin po namin kayo ni Daniel sa notaryo publiko para ibigay nyo sa aming mag-asawa ang kapangyarihan na mamahala para mas madali. Kailangan nyo lang pong sumakay sa wheelchair papunta roon at idiin ang inyong thumb mark sa harap ng notaryo. Tiningnan ko siya, hindi tumango ni umiling, tinitigan ko siya ng diretsyo sa mata. Ang passbook sa bangko sa bayan na may lamang mahigit 400,000 piso ay naipon ko mula sa nakalipas na mga taon bilang paghahanda sa oras ng karamdaman. Hindi ko pa sinabi kay Daniel ang tungkol sa perang iyon, binalak ko itong itabi. Sa hinaharap kapag may totoong emergency, ay doon lamang ito kukunin. Paano nalaman ni Teresa? Naalala ko ng unang beses akong ma-stroke at nakaratay sa probinsya, umuwi si Daniel at binilinan ko siyang may passbook ako sa bangko. Kapag namatay ako ay pwede niya iyong kunin. Nang gabing iyon, magkasama silang umuwi. Nakahiga si Teresa sa kabilang kama at nagkukunwaring tulog. Inakala kong tulog siya talaga, napakinggan pala niya. Hinintay ni Teresa ang sagot ko, patuloy ko siyang tinitigan. Naupo siya roon ng kalahating minuto, unti-unting nanigas ang mukha niya hanggang sa ngumiti ng palihis. Sige po, wala pong problema, dahil hindi pa kayo magaling, sa susunod na lang po. Tumayo siya at lumingon sa pintuan. Nay, madalas na nagiging malilimutin ang mga matatanda. Isang linya lang at umalis na. Nakahiga ako roon at nanginginig, nakakuyom ang kanang kamay, hindi malaman kung nanginginig ako sa lamig o sa galit. Pumikit ako at sinabi sa isip ko, umabot na sa ganito ang sitwasyon, anak, hindi ako hinintay ng papa mo at alam kong hindi rin ako magtatagal. Ngunit hindi ko ibibigay sa iyo ang aklat na ito. Dadalhin ko ito sa asawa ko. Kinatanghalian, umuwi si Daniel para kumain. Inilagyan ni Teresa ng isda ang asawa niya habang pasulyap-sulyap sa kwarto ko. Mahal, pwede ba tayong mag-usap? Napatigil si Daniel at bumulong si Teresa. Kinausap ko si nanay kanina tungkol sa kanyang passbook sa probinsya. Tumango si nanay. Magpaalam ka sa opisina ng kalahating araw bukas. Dadalhin natin si nanay sa notaryo publiko, ha? Para isalin na natin sa pangalan natin at maging madali. Matanda na si nanay, kapag may nangyari ay mas mahirap ang proseso. Ibinaba ni Daniel ang kutsara. Tumango si nanay. Tumango si Teresa. Maraming beses. Lumingon si Daniel sa kwarto ko, medyo nagkasalubong ang kilay. Ibinaba niya ang kutsara, tumayo, at naglakad papunta sa kwarto ko. Sandaling nanigas ang mukha ni Teresa bago nagpatuloy sa pag-scroll sa telepono. Umupo si Daniel sa gilid ng kama. Nay, sabi ng asawa ko ay tumango po kayo tungkol sa passbook, totoo po ba, Nay?
Tiningnan ko siya, pinilit na umiling, umikot ng bahagya sa kaliwa at pakanan. Malinaw niyang nakita iyon, kaya bahagyang umabante at nagtanong muli. Hindi po kayo tumango? Umiling ako ulit, mas malinaw sa pagkakataong ito. Naupo siya ng maayos at tumingin sa pinto. Nakasara pa rin ang pinto at nasa labas si Teresa. Hinawakan ni Daniel ang kamay ko nang walang sinasabi. Pagkaraan ng 5 minuto, tumayo siya at lumabas. Narinig ko siyang umupo sa mesa at sa mababang boses, sinabi. Mahal, hindi pa pumapayag si nanay tungkol dyan, huwag kang magmadali. Tahimik sandali bago sumagot si Teresa. Baka mali ang pagkakaintindi ko. Inilapag nilang dalawa ang mga kubyertos, ang buong hapunan ay natapos ng tahimik. Nang gabing iyon, narinig kong umiiyak si Teresa sa master's bedroom, humagulgol ng malakas. Hindi ka naniniwala sa akin. Mas naniniwala ka sa isang matandang nakaratay kaysa sa asawa mo. Ginagawa ko ang lahat para sa bahay na ito, wala ni isang kusing na ginagastos ko para sa sarili ko. Gusto ko lang gawing mas madali ang proseso para sa nanay mo pero pinagdududahan mo ako. Mas tahimik na nagsalita si Daniel. Hindi kita pinagdududahan, nakikita ko lang na mabuti na ang nag-ingat para walang pagsisisi. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Nag-away sila hanggang 12 ng gabi at magkahiwalay silang natulog ng gabing iyon. Kinaumagahan, maagang bumangon si Teresa, hindi nag-almusal, walang binati, hinatid si Bea sa paaralan sa dumiretso sa trabaho. Nang magtatanghali na, tumawag ang guro kay Daniel. Daniel, nilalagnat po ng bahagya si Bea, baka pwede niyo po siyang sunduin. Maagang umuwi si Daniel para sunduin ang anak. Nasa trabaho pa rin si Teresa. Pinainom niya ng gamot at pinatulog ang anak sa sarili nitong kwarto saka tumabi sa akin. Hindi siya gaanong nagsalita, minsan nagtatanong. Nay, nilalamig po ba kayo? Minsan dinadama niya ang noo ko, at minsan ay nakaupo lang habang nakatingin sa labas ng bintana. Pagsapit ng 5 ng hapon, nagising si Bea at lumakad papunta sa kwarto ko. Umakyat siya sa kama at tumabi sa tatay niya. Papa, ano yun anak? Papa, tinukso po ako ng mga kaklase ko sa eskwela ngayon. Anong panunukso, anak? Sabi po ng kaklase ko na ang lola raw ay siraulo at nakahiga lang maghapon at naiihi sa kama. Sabi raw ng mama ng kaklase ko na sinabi raw iyon ng mama ko sa tita na kaibigan niya. Natahimik si Daniel. Tumango si Bea. Kinuwento po ni mama ang tungkol kay lola kay tita Diana dito sa bahay noong kaarawan ko, papa. Narinig ko po nang nakatayo ako sa pinto. Nakatitig lang si Daniel habang mariing nakakuyom ang kamay ko. Bumulong muli si Bea. Papa. Galit po si mama kay lola, hindi po ba? Hindi sumagot si Daniel at idinagdag ni Bea. Noong nakaraang araw po, pumasok si mama sa kwarto ni lola, sinaktan po niya si lola, nakita ko po at natakot ako. Niyakap ni Daniel ang anak at tahimik na ibinaon sa kanyang dibdib. Nakatitig lang ako sa mag-ama, may bagay na gumuho ulit sa loob ko. Sa pagkakataong ito, pakiramdam ko ay mainit at hindi malamig tulad noon. Nang gabing iyon, dumating si Teresa ng 12 ng gabi. Amoy alak siya. Nakatulog si Bea sa silya sa loob ng kwarto ko na may yakap-yakap na unan. Nakaupo si Daniel sa sala habang may nakasinding dim light. Pumasok si Teresa at tiningnan ang asawa. Hindi ka pa natutulog? Hindi sumagot si Daniel. Pumasok si Teresa sa banyo at pagkabalik ay nandoon pa rin si Daniel. Nagalit si Teresa. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na kundi ay matutulog na ako. Tumingala si Daniel. Tatanungin lang kita ng isang tanong, nag-usap ba kayo ni Diana tungkol kay nanay dito sa bahay noong kaarawan ni Bea? Napailing si Teresa, hindi ko maalala. Narinig iyon ni Bea. Bahagyang napabuntong hininga si Teresa at tumawa. Naman. Pinag-usapan lang namin ni Ate Diana kung gaano kahirap mag-alaga ng matanda, wala naman yon. Tumango si Daniel. Sige, matulog ka na. Pumasok si Teresa sa kwarto at naiwan si Daniel. Makalipas ang kalahating oras, tumayo siya at pumasok sa kwarto ko. Umupo sa tabi ko at bumulong ng malapit sa tainga ko. Nay, patawad po, hindi ko narinig ng maayos. Inulit niya. Nay, napansin ko na po na may nangyayari. Maghintay lang po kayo, aalamin ko ang totoo. Hinawakan niya ang kamay ko na medyo mas mainit ngayon at sinubukan kong ipitin ang mga daliri niya.
Naintindihan niya yon. Inilapat niya ang kamay ko sa pisngi niya. Basang-basa ng luha ang kanyang pisngi. Kinaumagahan, umuwi si Teresa na nakangiti ng pagkalawak-lawak. Mahal, mahal, nakuha ko na. Na-promote na ako bilang pangalawang tagapamahala sa benta. Formal na itong ipinahayag ng pangkalahatang direktor. Sa susunod na linggo ay ang formal na dokumento. Tumigil si Daniel sa pagbabalat ng dalandan para kay Bea. Mabuti naman at magaling ka. Lumapit si Teresa, yumakap kay Daniel, at humilig sa balikat nito. Magpapaparty ako sa Manila Hotel, mahal. Mag-imbita ako ng 30 bisita. Kailangan kong magdisenyo ng imbitasyon, magpabook ng mesa, at mag-ayos ng upan. Magiging abala ako ngayong linggo ah. Pasensya na. Alagaan mo muna si Bea at si Nanay pansamantala. Tumango si Daniel. Sige, intindihin mo ang trabaho mo. Pumasok si Teresa sa kwarto at naglabas ng computer, saka dumiretso sa pagtatrabaho. Wala ni isang tingin kay Bea o sa kwarto ko ng buong gabi. Bandang hating gabi, si Teresa ay nandoon pa rin. Nakatulog si Daniel sa sopa at nakatulog si Bea sa kwarto ko. Nang nakadilat ako habang nakatingin sa labas, tumayo si Teresa para kumuha ng tubig. Huminto siya nang dumaan sa kwarto ko. Nakaawang ang pinto. Nakita ko na sa pagkakataong iyon ay nakataas ang noo niya, at ang mga balikat ay tila may hawak na kutsilyo. Lumapit siya sa kama ko. Nakatalikod at natutulog si Bea sa tabi ko. Yumuko si Teresa na isang dangkal lang ang layo ng mukha sa akin. Naamoy ko ang matapang na amoy ng kape sa kanya. Nagsalita siya ng mahina na tila nagtitimpi. Nay, makinig po kayo sa sasabihin ko. Bibilisan ko lang, na-promote na ako, hindi na kita alagaan pa kahit isang buwan. Nabubuhay pa kayo para lang maging pabigat sa mga anak at apo ninyo. Kung mananatili pa kayo rito ng 6 na buwan, itatapon ko na kayo sa labas. Kahit ang anak ninyong lalaki ay susunod sa akin. Tandaan niyo iyan. Tumayo siya at lumabas. Tiningnan niyang sandali kung natutulog pa rin si Bea habang dumadaan sa kanya, kampanting lumabas ng may nakasarang pinto. Nakahiga ako na nakadilat, nanginginig ang mga kamay at hindi makagalaw o sumigaw, parang may nagpapatong ng bato sa dibdib ko. Ngunit sa tabi ko ay naramdaman ko ang pag-iling ni Bea. Naramdaman ng apo ko na may masamang nangyari. Kahit hindi niya naintindihan ang bawat salita, alam niya. Sa labas, dinig ang paghuhugas ni Teresa ng baso, bago tumungo sa silid at magsara ng pinto, naiwan ang nakakabinging katahimikan habang umaandar ang predyeder. Tila walang nangyari. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Ang orasan sa itaas ay nagpapakita ng 5 at 10 minuto. Tahimik ang bahay at nakatulog si Bea sa tabi ko. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa hamba ng kama at ang hinalalaki nito ay nakadampi sa balat ko. Mainit ang kamay niya at nanatiling hindi nagugulo para hindi ito magising dahil alam kong buong gabi ay hindi ito natulog. Nang mapakinggan ko ang sinabi niya kagabi, umalingaw-ngaw sa isip ko ang 4 na salitang itatapon ko kayo. Naalis ang kanyang maskara, inakala niyang hindi ko iyon makikita. Bandang 6, kinusot ni Bea ang mga mata. Lola, nagugutom na po ba kayo? Umiling ako ng marahan. Tumayo si Bea at lumabas, matapos ang ilang minuto ay bumalik itong may isang basong maligamgam na tubig. Isinawsaw pa ang daliri upang alamin kung mainit at maingat na idinampi sa labi ko. Uminom po kayo ng kaunting tubig para hindi matuyo ang inyong lalamunan, Lola. Mainit ang pagdaloy ng tubig sa lalamunan ko. Pinunasan ni Bea ang baba ko nang tumulo ang tubig. Nakatingin ako sa apo ko na kumakabog ng iba ang dibdib. Siya lang ang tanging nag-aalala sa akin sa bahay na ito bukod sa tatay niya. Naramdaman ng bata kung anong klaseng lungkot ang nagaganap dito. Naalala niya yon. 7 ng umaga ay bumangon si Teresa. Pagkarinig sa pagbukas ng pinto, mabilis na lumabas si Bea kasama ng baso. Pumunta sa banyo si Teresa bago pumunta sa kusina. Nagtimpla si Daniel ng kape. Hindi nag-usap ang dalawa. Nang umalis na si Teresa at si Bea, tahimik na nagpunta sa kwarto ko si Daniel at nag-abot ng tubig. Nay, nakatulog po ba kayo? Umiling ako. Tumingin siya sa akin. May narinig po ba kayo kagabi? Tumango ako. Nakaupo siya roon ng mahabang oras na magkalapat ang 2 kamay. Narinig mo po ba lahat? Tumango ako.
Ibinaba niya ang baso at ibinaon ang mukha sa kanyang mga kamay. Napakinggan ko ang mga halinghing at iyak niya, walang luha ngunit umaalog ang mga balikat. Tumingin siya nang namumula ang mga mata. Patawad, nanay, buong 1 taon, hindi ko nakita ang katotohanan. Gusto ko siyang aliwin ngunit tumitig lang ang aking mga mata bilang kasagutan. Hinawakan niya ako at sinabi, Nay, hindi po ako makakapagtiwala ng ganap sa inyo kung walang katibayan, sasabihin ng asawa ko na gawa-gawa ko lamang ito. Kailangan ko ng ebidensya na magdidiin sa kanya. Mangyaring maghintay kayo ng 3 o 4 na araw. Idinampi niya ang aking noo. Mainit. Aayusin ko po ito. At dali-daling umalis ng bahay, mas maaga kaysa sa dati na kalahating oras. Pagsapit ng tanghali, dumating si Mai at pinakain ako. Ngayon ay hindi ito nagte-text o nagmamanhid-manhidan. Maingat siyang nagpakain at nang matapos ay tuluyang umalis. Ikatlo ng hapon nang dumating si Daniel dala ang maliit na supot. Pumunta sa kanyang kwarto, matapos ang ilang minuto, nakarinig ako ng kislap. Pagkatapos ay pumasok siya sa kwarto ko na bitbit ang bagong orasan at bitbit ang lumang orasan na pinalitan at inilagay. Nay, papalitan ko na po ang orasan nyo. Mabagal na po ang luma. Malakas ang pagbigkas niya. Bago ito bumulong. Nay, ito po ay isang orasan na may nakatagong kamera sa loob. Binili ko po kaninang umaga, nakasaksak ito palagi, at may internet na konektado sa aking telepono. Makikita ko ang video at maririnig ang mga boses kahit saan. Huwag nyo na po itong tignan o pansinin, isipin nyo na lang po na ito ay isang ordinaryong orasan. Muli akong tumango, sinikap nitong itutok sa kama ko at higaan para makuha ang mukha. Napatango siyang bahagya bago lumabas at ibinulsa ang lumang orasan. Nay, magmula po ngayon, huwag po kayong kumilos ng kakaiba. Muli akong tumango at ito ay umalis. Sa unang pagkakataon matapos ang 1 taon, naramdaman kong umangat ang init sa dibdib. Naroon ang galak na may nakasama ako sa gitna ng kadiliman ng pighati. Nang gabing iyon, pumunta si Teresa sa Manila Hotel. Nagsimula ang kasiyahan pagsapit ng 7. Hinatid ni Daniel ang anak at naghapunan sa labas ang dalawa. Pagkalipas ng 7 at 30 minuto umalis si Mai. Pagsapit ng 11 at kalahati ng gabi dumating si Teresa, amoy alak na nakalasing, sumandal sa upuan, inihiga ang ulo sa sopa na inupuan din ni Daniel matapos manood ng maliit na telebisyon. Mahal, nakauwi na ako. Kumusta ang party? Masayang masaya, mahal. Sabi ng pangkalahatang direktor, sa susunod na taon ako na ang direktor ng benta sa Hilaga. Ang galing mo, asawa ko. Nagpunta si Teresa sa banyo, umupo sa tabi ng asawa. Mahal, may gusto sana akong pag-usapan. Pinatay ni Daniel ang telebisyon. Mabilis na nagwika si Teresa. Mahal, naisip ko na marahil oras na para dalhin natin si nanay sa bahay kalinga. Nagtanong na ako, maganda roon, may sariling nurse, at may espesyal na pagkain para sa mga paralisadong matatanda. 30,000 lang ang bayad kada buwan, kaya ko naman itong sagutin at mababawasan ang hirap natin. Kakapromote ko lang kaya kailangan kong mag-asikaso ng mga kliyente at maglakbay sa trabaho. Hindi ko kayang maging boss at maging katulong para sa nanay mo ng sabay. Nanahimik si Daniel. Kailan ka pa nagtanong? Tinatanong ko po iyon nitong nagdaang mga linggo pa. Naghanap at napagtanto kong maganda talaga doon. Pwede bang huwag mo na muna akong kausapin? Mahal, makinig ka, hindi ko na kayang mag-alaga pa. Kailangan mong pumili. Maaaring dalhin natin si nanay sa bahay kalinga sa susunod na buwan o makikipaghiwalay ako. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Bumigat ang atmosfera sa bahay at nakakuyom ang palad ko. Nakatulog si Bea sa kwarto niya. Hindi maabot ng kamera ang nangyari, ngunit nadidinig ko ito. Nanahimik si Daniel at sa pagkakataong iyon sumagot. Mahal, bukas na ako magpapasya. Tumango ang asawa at medyo kumalma. Maghihintay po ako. Nagtungo ito sa loob ng higaan at nanatili sa sopa si Daniel. Bandang 2 ng madaling araw, nang makarinig ng mga yabag, nagpunta sa tabi ko ang anak ko. Malinaw sa kadiliman na lumuluha ito. Nay, narinig niyo po ba lahat? Tumango ako at nagsimula siyang bumulong. Nay, tumawag na po ako kay Tita Carmen kaninang umaga, kinuwento ko na po sa kanya ang lahat. Umiyak si Tita Carmen sa telepono pagkatapos marinig.
Sinabi niya na nagduda na siya noong bumisita siya noong nakaraang taon, ngunit dahil walang ebidensya, ay hindi niya tinangkang magsalita. Pumayag siya na tumira muna ako sa kanila ng 3 araw. Bukas ay magpapaalam ako sa aking boss na pupunta sa Laguna para sa trabaho ng 3 araw. Iisipin ng asawa ko na alis ako sa malayo. Upo ako sa bahay ni Tita Carmen at panonoorin ang orasang ito araw at gabi. Manatili lang po kayong nakahiga gaya ng dati. Kung may mangyari man, huwag na huwag po kayong magpapahalata na tatawagin ako. Makikita ko ang lahat, babalik ako sa tamang oras. Tumango muli ako nang humiga siya sa tabi at humalik sa noo bago umalis. Kinaumagahan ng 5 at 30 minuto, inayos ni Daniel ang kanyang bagahe at hinila ang maliit na maleta patungong pintuan. Maagang gumising si Teresa para ipagtimpla ng kape ang kanyang asawa. Huwag kang mag-alala sa biyahe mo, ako na ang bahala kay nanay, sabi ni Teresa. Tumango si Daniel. Sige, ikaw na muna ang bahala kay nanay para sa akin. Gumising din si Bea at sumilip. Saan po kayo pupunta, Papa? May 3 araw na trabaho lang sa malayo, anak, nakangiwing tugon ni Daniel. Hinatak ni Teresa ang anak. Halika, magsipilyo na tayo. Niyakap ni Daniel si Bea at may ibinulong sa tainga nito. Bahagyang tumango si Bea bago umalis. Unang araw na wala si Daniel, normal ang lahat. Inihatid ni Teresa si Bea sa paaralan at pumasok sa trabaho. Tanghali ay nagpakain si Mai ng lugaw, sa hapon ay umuwing magkasama si Teresa at Bea. Gabi, nagluto si Teresa, nanood ng telebisyon si Bea pagkatapos kumain. Isang beses pumasok si Teresa sa kwarto ko, inilapag ang bandehado ng lugaw sa malayo at lumabas ng walang sinasabi. 2 oras na nanlamig ang lugaw, nang pumasok siya para linisin, walang nagbago. Ibinuhos niya ito sa inidoro gaya ng dati. Tahimik na nirecord ng orasan sa ulunan ko ang bawat galaw. Unang gabi, mag-isang natulog si Teresa sa master's bedroom, si Bea naman sa kwarto ko, tahimik ang buong bahay hanggang umaga. Ikalawang araw, matapos ihatid si Bea sa paaralan, umuwi si Teresa. Ika-9 pa lang ng umaga, hindi siya pumasok sa trabaho, pumasok siya sa kwarto ko at tumayo sa paanan ng kama habang nakatingin sa akin. Nay, naka-leave po ako ngayon, mag-usap po tayo ng kaunti. Nanatili akong nakahiga, nakadilat, umupo si Teresa sa upuan. Nay, sa nakalipas na 1 taon, kayo na po ang mas nakakaalam kung paano ko kayo inalagaan. Ang mabuhay ng ganito ay pagdurusa para sa inyo at sa buong pamilyang ito. Hindi niyo po ba naiisip ang inyong apo? Pagpasok ni Bea sa paaralan, tinutukso siya ng mga kaklase niya na ang lola niya ay umiihi sa kama. Alam niyo po ba yon? Nahihiya ang apo ninyo dahil sa inyo, masaya po ba kayong nabubuhay ng ganito? Nakatingin lang ako sa kanya nang walang galaw. Umabante siya ng kaunti, mas mababa ang boses. Nay, nag-aalangan si Daniel kagabi pero alam kong makikinig siya sa akin. Sa susunod na linggo, may susundo na sa inyo. Maganda ang bahay Kalinga, may sariling doktor at nurse, pumasok kayo roon para may mag-alaga sa inyo. Kapag nanatili pa kayo rito ng 1 buwan, unti-unti nyo rin akong pinapatay. Naiintindihan nyo ba ang sinasabi ko? Wala pa rin akong reaksyon. Umupo siya roon ng halos 10 minuto, nagsasalita ng walang tigil. Paulit-ulit ang mga linyang iyon. Akala niya ay kinukumbinsi niya ang isang taong walang naiintindihan, pero naiintindihan kong mabuti na ang bawat salitang binibitawan niya ay nilalamon ng orasang iyon. Tumayo siya at kinuha ang kanyang telepono. Nay, tatawagan ko lang po ang Home for the Aged ha. Tatawagan ko na ngayon para madali dahil mamaya ay pupunta pa akong supermarket. Pinindot niya ang numero at inilagay sa loudspeaker. Isang nakagawian ni Teresa kapag mag-isa siya sa bahay. Hello po, sabi ng boses ng isang babae. Sumagot si Teresa, ate, ako po si Teresa. Ako po yung nagtanong noong nakaraang araw tungkol sa kwarto para sa biyenan ko. Nakapagdesisyon na po ako, ate. Kukunin ko po ang package na 30,000 para sa biyenan ko. Sa kabilang linya, opo, Ma'am Teresa, magbigay lang po kayo ng 10,000 pisong paunang bayad sa pamamagitan ng bank transfer ngayon, at sa susunod na linggo ay i-schedule na namin ang pagsundo sa inyong lola. Sumagot si Teresa, opo, ita-transfer ko na po ngayon. Ipadala ko na lang po ang mga litrato ng dokumento sa inyo, ha? Opo. Ipadala niyo po sa numerong ito.
Pinatay niya ang tawag, tumayo at nag-type ng mensahe sandali bago ipinadala at lumingon sa akin. Ayan, nakita niyo na, Nay. Susunduin na kayo sa susunod na linggo, ihanda niyo na ang sarili niyo. Lumabas siya papunta sa master's bedroom at isinara ang pinto. Nanatili akong nakahiga, bahagyang nakakuyom ang kanang kamay, bumaon ang mga kuko sa aking palad. Hindi galit, hindi takot. Isang kakaibang pakiramdam na higit pa sa dalawa, ang pakiramdam ng isang hayop na nai-corner na hindi makasigaw. Ngunit sa loob ko, isang maliit na pag-asa ang sumilay. Naitala ng orasan sa ulunan ko ang buong pag-uusap na yon. Lumipas ang ikalawang araw hanggang hapon, karaniwang sinusundo ni Teresa si Bea. Kumain ang mag-ina. Kinagabihan, nanood si Teresa sa kanyang telepono hanggang madaling araw. Bandang 11:30 ng gabi, tumayo si Teresa. Pumasok siya sa kwarto ko, huminto sa pinto, yumuko at tiningnan si Bea na natutulog sa upuan. Tahimik na nakahiga si Bea, pantay ang paghinga. Tumango si Teresa sa sarili. Naglakad siya papalapit sa paanan ng kama ko, tumalikod kay Bea, at idinikit ang telepono sa kanyang tainga. Sa tahimik na kwarto, narinig kong malinaw ang boses niya, pero hindi ang kausap sa kabilang linya. Hindi ka pa natutulog? Sabi ni Teresa, ang boses niya ay nagbago, mas mahina, mas malambot, hindi ito ang boses na ginagamit niya sa kanyang asawa sa loob ng bahay na ito kailanman. Isang sandali ng katahimikan. Nandito na ako. Hinintay ko lang na makatulog siya bago ako nakatawag. Nakatayo ako sa kwarto ng matanda. Nakahiga lang siya roon at walang naririnig. Muling natahimik si Teresa. Nang hindi nakahawak sa telepono ang isang kamay, bahagya nitong hinaplos ang dibdib bago magpatuloy, sa mas mahinang boses, mahal, nakapagdesisyon na ako. Sa susunod na linggo ay ipapadala ko na siya sa bahay Kalinga, 2 linggo mula ngayon ay magpapasa na ako ng papeles para sa paghihiwalay, maghintay ka na lang ng 1 buwan pa. Muling natahimik sandali, mahina siyang tumawa, nagdadalawang isip pa siya, pero natatakot siyang makipaghiwalay ako. Mas mahal niya ako kaysa sa nanay niya. Alam na alam ko yan. Katahimikan. Mahinang tawa. Mahal, kaya ko na itong bahay na ito. Nakapangalan sa asawa ko ang titulo ng lupa, pero sabi ng abogado ko ay ililista ko lang ang mga naiambag ko at makukuha ko ang kalahati. Inihanda ko na ang lahat ng dokumento, hindi na siya makakapalad. Mahabang katahimikan, tumawa siya ng mahina, isang napakahinang tawa. Pwede ba akong pumunta sa iyo bukas? Pagkatapos ng trabaho ay pupunta ako, maghahapunan tayo sa iyo at uwi ako ng gabi. Nasa malayo ang asawa ko para sa trabaho, walang tao sa bahay. Mahal kita. Ibinaba niya ang telepono, tumayo roon sandali, tiningnan kami, at dahan-dahang napapikit, parang in-enjoy ang isang bagay. Pagkatapos ay lumabas siya. Nakahiga ako roon, nakadilat ang mga mata. May maliit na lamat sa kisam ng kondominium sa itaas. May isang butiki na dahan-dahang gumagapang sa lamat na yon. Pinanood ko ang butiki, may isang bagay na tuluyang nawala sa akin, tuluyan nang nawala. Hindi lang niya gustong ipaalis ako, gusto rin niya ang kalahati ng bahay, at may iba pa siyang lalaki. Ang orasan sa ulunan ko ay tahimik na nilamon ang bawat tunog, bawat imahe. Hindi ko alam kung tinitingnan ni Daniel ang kanyang telepono sa Laguna ng eksaktong oras na yon, ngunit may isang bagay akong alam, kapag napanood niya ang bahaging ito, may guguho sa pagkatao niya. Isang pagkaguho na hindi na muling mabubuo. Kinaumagahan, 3 araw, gumising si Teresa gaya ng dati, hinatid si Bea sa paaralan, at pumasok sa trabaho. Buong araw, kami lang ni Mai ang nasa bahay. Tanghali, nagpakain ng lugaw si Mai, pinunasan ako ng mabilisan at umalis. Sa hapon, may ibang sumundo kay Bea, hindi si Teresa. Nalaman ko na lang kalaunan na tinawagan ni Daniel ang isang kaibigan mula sa kolehiyo, na ina rin ng kaklase ni Bea, para ipasundo ang bata at iuwi sa bahay nila, at susunduin niya ito pagkagabi. Bandang 5:30 ng hapon, tumawag si Teresa para kay Bea. Narinig ko ang boses sa loudspeaker mula sa sala. Anak, gagabihin si mama ngayon dahil may asikasuhin akong kliyente, maiwan ka muna sa bahay kasama ng lola ha. Sinabihan ko na si Ate Mai na magbantay hanggang 9 para sa inyo ng lola mo. Opo, sagot ni Bea. Ibinaba ni Teresa ang tawag. 7 ng gabi, narinig ko ang pagpasok ng susi sa pinto. Bumukas ang pinto ng marahan, isang pamilyar na yabag. Umuwi si Daniel ng mas maaga ng 1 araw kaysa sa inaasahan.
Hindi siya dumiretso sa kwarto ko. Huminto siya sa may pintuan ng sala at may ibinulong kay Mai, pagkatapos ay umalis si Mai. Sumara ang pinto. Nakatayo pa rin si Daniel, bitbit pa ang maleta niya, at tumakbo si Bea papunta sa kanya para yakapin siya sa binti. Binuhat niya si Bea at mahigpit na niyakap ng matagal bago ibinaba. Pumasok ka muna sa kwarto ni Lola at samahan mo siya, ha, anak? Opo, at tumakbo ito sa loob. Nakatayo siya sa sala, narinig ko ang pagsaksak niya ng charger, ang paghila niya ng upuan papunta sa hapagkainan, at ang tunog ng paglapag ng isang mabigat na bagay. Marahil ay ang laptop niya. Makalipas ang ilang sandali, pumasok siya sa kwarto ko. Hinahaplos ni Bea ang buhok ko. Umupo si Daniel sa bakanting upuan at kinandong ang kanyang anak. Namumutla ang kanyang mukha, mapulang-mapula ang mga mata, hindi dahil kakaiyak lang kundi dahil 2 gabi na siyang walang tulog. Nay, napaos niyang sabi. Nakita ko na po ang lahat. 2 araw po akong nakatutok sa telepono. Nagbayad siya ng paunang bayad para sa home for the aged sa mismong harapan niyo. Kinausap niya ang lalaking iyon sa kwarto ninyo kagabi. Nagmalaki siyang kukunin niya ang kalahati ng bahay na ito. Nakasave po lahat sa telepono ko. Tumango ako. Naikuyom ko ang kanang kamay ko, ibinaon ang mga kuko sa aking palad hanggang sa maramdaman kong mabubutas na ito. Yumuko si Daniel, idinikit ang noo sa gilid ng kama ko. Hinampas niya ng mahina ang gilid ng kama, hindi malakas, hindi maingay. Ngunit ang paghampas na yon ay sapat na para sabihin ang lahat. Matagal bago siya tumingala, mapula ang mga mata ngunit wala ng pag-aalinlangan. Nakaupo si Bea sa kanyang kandungan, tahimik, nararamdaman ang bigat ng hangin. Tumingin sa akin si Daniel. Nay, hihintayin ko po siyang umuwi mamayang gabi. Gagabihin siya mula sa lalaking iyon. Pagpasok niya, bubuksan ko ang laptop. Ihanda niyo po ang sarili ninyo. Baka maging malakas ang sagutan. Kapag nagising si Bea, senyasan niyo po ako. Tumango ako ng pinakamalinaw kaysa dati. Hinalikan niya ang noo ko, hinalikan ang tuktok ng ulo ni Bea, tumayo at nagpunta sa sala. Pinatay ang pangunahing ilaw, binuksan ang isang maliit na dilaw na ilaw sa sulok, umupo sa sopa, ipinatong ang laptop sa kandungan at naghintay. Humiga si Bea sa tabi ko, isiniksik ang mukha sa aking balikat. Narinig ko ang pantay na paghinga ng bata pagkaraan ng ilang sandali. Nakatulog na siya. Sa tahimik na bahay ng gabing iyon, may isang bagay na nagsimulang gumalaw. Ang paggalaw na iyon ay hindi malakas, parang tunog ng pag-lock ng pinto mula sa loob. Isang mahinang tunog tapos ay katahimikan. Nakahiga ako sa kwarto at narinig ang orasan sa sala na tumunog ng 11. Mahimbing nang natutulog si Bea sa tabi ko. Ang isang kamay niya ay nakapatong pa rin sa pulso ko tulad kagabi. Tahimik ang sala, tanging ang maliit na dilaw na ilaw ang nakabukas malapit sa inuupuan ni Daniel. Hindi ko siya nakikita ngunit ang paghinga niya ay umaabot sa siwang ng pinto. Ang paghinga ng isang taong nakaupo ng napakatahimik ngunit sa loob ay hindi mapakali. Sa hapagkainan, nakasara ang laptop at sa tabi nito ay may salansan ng mga papel. Hindi ko nakikita ngunit alam kong inihanda na ito ni Daniel kaninang hapon. Hindi kaninang hapon. Inihanda na niya ito mula pa noong 3 linggo ang nakalipas. Noong araw na kinandong niya si Bea at kinuwento sa kanya kung paano ako sinaktan ng kanyang ina, iyon din ang araw na tinawagan niya si Paolo, ang kasama niya sa kwarto noong kolehiyo na ngayon ay nagtatrabaho sa isang law firm sa Maynila. 3 oras silang nag-usap sa kapehan. Simula ng araw na yon, tahimik na inihanda ang mga papeles para sa paghihiwalay. Tungkol naman sa bank statement, mismong si Daniel ang nag-withdraw sa Land Bank sa San Miguel noong umuwi siya 2 linggo na ang nakalipas. Itinago niya ang titulo ng lupa at marriage certificate sa safe sa kanyang opisina, habang ang orasan na may kamera ay huli niyang inilagay pagkatapos ng gabing bitawan ni Teresa ang masasakit na salita sa harap ko. Ang gabing ito ay hindi ang gabing magdedesisyon si Daniel, ito ang huling gabi ng isang desisyon na matagal nang napagpasyahan. Si Tita Carmen naman ay nandoon na sa coffee shop sa tapat ng kondominium mula pa kaninang tanghali, naghihintay simula 2. Ilang beses siyang tumawag kay Daniel upang mag-update. Daniel, nandito pa rin ako. Tawagan mo ako pag uwi ni Teresa, akyat agad ako. Bandang 11 at 20 minuto, narinig ang kalansing ng susi sa pinto. Umuwi na si Teresa. Rinig ang pag-ikot ng susi at ang kanyang mga takong sa pasilyo hanggang sa huminto siya.
Marahil ay napansin niya ang nakabukas na ilaw mula sa loob. Tuluyan siyang pumasok. Bumukas ang pinto. Hindi ka pa natutulog? Sabi ni Teresa, medyo mataas ang boses at amoy alak. Naiwan mong bukas ang ilaw, dahan-dahan lang sana sa pagbukas ng pinto. Walang sagot si Daniel. Narinig ko ang paghuhubad ni Teresa ng kanyang sapatos at paglalapag ng bag sa hapagkainan. Ang tunog ng kanyang paglalakad patungo sa mesa. Bakit ka nakaupo riyan? Tanong ni Teresa. Hinihintay mo ba ako? Maikling tugon ni Daniel. Akala ko ba bukas ka pa uwi? Ang aga mo naman yata. May problema ba sa proyekto ninyo, mahal? Natapos ng maaga ang trabaho ko, sagot ni Daniel sa isang normal na tono, hindi mataas, hindi rin mababa. Maupo ka rito, may pag-uusapan tayo sandali. Nag-atubili si Teresa. Ang pag-aatubili na iyon ay naramdaman ng huminto ang kanyang mga yabag ng kalahating segundo. Mahal, gabi na. Maaga pa akong papasok bukas. Pwede bang sa susunod na lang natin pag-usapan? Maupo ka, ulit ni Daniel, ganoon pa rin ang tono pero may kakaiba rito ngayon. Umupo si Teresa, bahagyang umingay ang pag-urong ng upuan. Saan ka galing? Sinabi ko na sa'yo, may kliyente akong inasikaso sa beauty clinic. Niyaya akong maghapunan ni Miss Rosa, ang regional director sa Maynila, para ipagdiwang ang promotion ko. Kayo lang dalawa ni Miss Rosa. May 3 o 4 pang iba, puro babae. Puro babae. Bakit, mahal? Isang katahimikan. Binilang ko sa isip ko. Pagsapit ng ika-4 na segundo, muling nagtanong si Daniel, kailan ka nagbayad para sa bahay kalinga? Natahimik si Teresa, sa pagkakataong ito ay matagal, narinig ko siyang lumunok. Ngayon ko lang binayaran, mahal. Sasabihin ko sana sa iyo pag uwi mo para sabay nating tingnan. Kasi nag-aalangan ka pa. Natakot akong baka wala ng bakante sa katapusan ng buwan, kaya nagbayad na ako. Opo. 10,000 piso, hindi ba? Napatingala si Teresa. Paano mo nalaman? Alam ko kung saan mo sila tinawagan, anong oras, saang account ka nag-transfer, alam ko ang lahat. Tatanungin lang kita ng isang bagay. Saan mo sila tinawagan? Tinawagan ko po sa opisina. Sa opisina? Opo, mahal. Sigurado ka ba? Sigurado ako, mahal. Bakit ang kakaiba naman ng tanong mo? Hindi sumagot si Daniel. Yumuko siya, binuksan ang nakasarang laptop at pinindot ang power button. Tumulog ang laptop nang magbukas ito. Ano yan, mahal? Anong ginagawa mo? Tanong ni Teresa, mas mataas ng kalahating tono ang boses niya ngayon. Walang sagot si Daniel, pumindot siya sa keyboard. Makalipas ang ilang segundo, isang boses ang umalinggaw mula sa speaker ng laptop, malinaw na malinaw. Nay, sa nakalipas na 1 taon, kayo na po ang mas nakakaalam kung paano ko kayo inalagaan. Boses ni Teresa. Iyon ang linyang sinabi niya sa akin noong 2nd araw na nag-leave siya at pumasok sa kwarto ko. Biglang napatayo si Teresa, mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa. Video ba yan? Nakakamera ba ang bahay na ito? Maupo ka, sabi ni Daniel nang hindi sumisigaw. Panoorin mo muna lahat. Hindi umupo si Teresa, humakbang siya palapit kay Daniel at huminto. Nagpatuloy ang video. Pagpasok ni Bea sa paaralan, tinutukso siya ng mga kaklase niya na ang lola niya ay umiihi sa kama. Alam niyo po ba yon? Nahihiya ang apo ninyo dahil sa inyo, masaya po ba kayong nabubuhay ng ganito? Nakatayo roon si Teresa, magkahawak ang 2 kamay, humihinga ng malalim. Tigil na, sabi ni Teresa, pilit na pinapakalma ang sarili pero mataas pa rin ang boses. Lihim mo akong nire-record. Nire-record mo ang asawa mo ng patago. Alam mo bang bawal sa batas yan? Pwede kitang ireklamo, alam mo ba yan? Ireklamo mo, tumango si Daniel. Ireklamo mo na lang ako. Inilagay ko ang kamera na yan sa kwarto ng nanay ko. Isang paralisadong matanda na hindi kayang protektahan ang sarili niya. Subukan mong pumunta sa korte at tingnan natin kung mananalo ka. Natahimik si Teresa. Nagpatuloy ang video. Nakahawak pa rin ang mga kamay niya sa gilid ng mesa. Hindi pa ako tapos, sabi ni Daniel. Maupo ka muna. Umupo si Teresa. Ngayon, umupo na siya ng kusa, hindi na naghintay na utusan.
Pinindot muli ni Daniel ang keyboard at lumabas ang sunod na video. Hindi ka pa natutulog? Boses ni Teresa, ngunit iba ang tono, mas mahina, mas malambot. Biglang sumugod si Teresa. Patayin mo yan, patayin mo na, mahal. Inabot ng kanyang mga kamay ang laptop. Saktong isinara ni Daniel ang laptop, inilapit ito sa kanya, tumayo at umatras ng isang hakbang. Maupo ka. Nandito na ako. Hinintay ko lang na makatulog siya bago ako nakatawag. Nakatayo ako sa kwarto ng matanda. Napaupo si Teresa, tinakpan ang kanyang mukha ng mga kamay habang nagpapatuloy ang video. Hindi na ito pinatay ni Daniel hanggang sa matapos. Umalinggaw mula sa speaker ang mahinang pagtawa ni Teresa, ang tawang narinig ko rin noong isang gabi. Patayin mo! Sigaw ni Teresa. Patayin mo na! Pinatay ni Daniel ang video. Binalot ang sala ng katahimikan, tanging ang mahinang ugong ng aircon mula sa sulok ng kisam ang naririnig. Teresa, sabi ni Daniel. Isang bahagi pa lang yan. Marami pa akong video. Napatingala si Teresa, namumula ang kanyang mga mata. Mahal. Pakinggan mo muna ako, humihingi ako ng tawad. Sobrang pagod lang ako kaya nasabi ko ang mga yon. Wala talaga akong ibig sabihin. Mahal ko pa rin ang nanay mo. Burahin mo na po ang lahat ng video, pakiusap ko sayo. Mahal ko pa rin si nanay. Mahal ko ang nanay mo, mahal ko. Pagod na pagod lang talaga ako. Isang taon akong nagtatrabaho habang nag-aalaga kay nanay, pagod na po ako. Minsan nakakapagsalita ako ng kung ano-ano at hindi ko na po naalala. At paano naman ang lalaking yon? Ulit ni Teresa, mahal ko pa rin si nanay, mahal din kita. Siya lang yung kaibigan ko at minsan tumatawag ako, pero inayos ko ang papeles para hindi na ako makipaghiwalay, tapos dadaan ako sa kanya. Ipapaliwanag ko sayo. Mahal, lumang kaibigan lang yon. Wala kaming relasyon, maniwala ka sa akin. Lumang kaibigan. Tumango si Daniel. Nakikipagkita ka sa lumang kaibigan mo para maghapunan sa bahay niya at doon ka matutulog. Sinabihan mo ang lumang kaibigan mo na mahal mo siya. Sinabihan mo ang lumang kaibigan mo na nasa malayo ang asawa mo para sa trabaho at walang tao sa bahay. Lumang kaibigan. Nakaupo lang doon si Teresa at walang masabi, unti-unting namumutla ang kanyang mukha. Naupo si Daniel sa upuan sa harap ng kanyang asawa. Pagkaraan ng mahabang sandali ay nagsalita siya. Pwede kong patawarin ang ginawa mo na pagbabayad para sa home for the aged, pero ang lalaking iyon, ang pakikipag-usap mo sa kanya tungkol sa divorce, at ang paghahanda ng lahat ng papeles para kunin ang kalahati ng bahay na ito. Hindi ko yon mapapatawad. Tumayo si Teresa. Mahal, maupo ka, nakikiusap ako sayo. Isipin mo si Bea, anak ko siya, hindi mo pwedeng ipaghiwalay ang mag-ina. Maupo ka, pakiusap. Tumawa si Daniel, isang tawang walang tunog. Tumayo ka para mas malinaw mong marinig. Akala mo ba gagamitin mo si Bea laban sa akin? Inabot niya ang bag sa tabi ng upuan, kumuha ng salansan ng mga papel, inilapag sa ibabaw ng mesa, at itinulak ito palapit kay Teresa. Basahin mo ito. Hindi iyon kinuha ni Teresa. Ano po yan, mahal? Ang titulo ng kondominium na ito at ang bank statement 8 taon na ang nakalipas. Basahin mo. Hindi pa rin kinuha ni Teresa. Si Daniel na mismo ang kumuha sa unang pahina. Babasahin ko para sayo. Titulo ng kondominium sa Quezon City sa ika-8 palapag. Ang nakarehistrong may-ari ay ako lang. Inisyu noong ika-20 ng Abril taong 2017. Abril 2017. Kailan tayo ikinasal? Naaalala mo ba? Natahimik si Teresa. Ika-9 ng Mayo 2017. Hawak ko ang marriage certificate natin. Titulo ng kondominium ika-20 ng Abril. Marriage certificate, ika-9 ng Mayo. Binili ko ang bahay na ito 2 buwan bago tayo ikasal. Biglang nag-angat ng tingin si Teresa. Ayon sa family code, ang ari-arian na nabili bago ang kasal ay sariling pag-ari. Kinausap ko na ang abogado ko, ang titulo ng kondominium na ito ay personal kong pag-ari, hindi natin conjugal property. Wala kang karapatang hatiin ito, nagbayad ka ng association dues ng 8 taon, nagbayad ka ng kuryente at tubig, nagbayad ka ng tuition ni Bea. Susuriin ng korte ang mga inambag mo at hindi ko iyon tututulan.
Kung ano mang gusto mong hingin sa korte, bahala ka na, hindi ako makikipagtalo. Tumingin lang sa kanya si Teresa. Pero ang 2 milyong pisong pinambili ng bahay na ito. Alam mo ba kung saan galing yun? Natahimik si Teresa. Kumuha si Daniel ng isa pang papel. Bank statement mula sa Land Bank branch ng San Miguel, buwan ng Marso at Abril taong 2017. Ang account ay nakapangalan kay Rosa, nanay ko. Ika-16 ng Marso, naibenta ni nanay ang isang lupain sa tabi ng kalsada na minana niya mula sa lolo at lola ko, at nakakuha siya ng 2,400,000 piso na inilipat sa account na ito. Ika-18 ng Marso, winidraw ni nanay ang savings account na naiwan ni tatay nang mamatay siya, na nagkakahalaga ng 1,200,000 piso, at idinagdag din yon sa account na ito. Ika-18 ng Abril, inilipat ni nanay ang 2,000,000 piso mula sa account niya papunta sa account ko. Pagkalipas ng 2 araw, pinirmahan ko ang kontrata para bilhin ang kondominium na ito. Narito ang lahat ng kopya na may selyo mula sa bangko, kasama ang pirma ng branch manager. Nakaupo lang doon si Teresa, walang masabi, nakapatong ang mga kamay niya sa ibabaw ng mesa na magkapanalikop ang mga daliri. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin ng dokumentong ito? Tanong ni Daniel. Sa papel, ang kondominium na ito ay sa akin dahil nakapangalan sa akin at binili bago ang kasal. Ang pinanggalingan ng pera ay sa nanay ko, walang ni isang kusing na galing sayo. Makikita yan ng korte. Sumandal si Teresa sa upuan, matagal bago siya nakapagsalita. Sakto naman ay narinig ko ang mahinang pagkatok sa pinto. 3 katok, saka bumukas ang pinto. Pumasok si Tita Carmen. Si Tita Carmen ay ang nakababatang kapatid ni Daniel, 37 taong gulang, isang guro sa high school sa Laguna. May asawa siya roon at 2 anak. Sa loob ng 1 taon na paralisado ako rito sa Maynila, 3 o 4 na beses lang siyang nakadalaw, kada dalaw ay 1 araw. Ngayong gabi ay nakasuot siya ng kulay abong sweater, may dalang paper bag at mapula ang kanyang mga mata. Magandang gabi, Teresa, bati ni Tita Carmen sa pantay na tono. Tiningnan siya ni Teresa. Anong ginagawa mo rito? Tinawagan ako ni Kuya, sagot ni Tita Carmen. Para sabihin sa iyo ang ilang bagay. Umupo siya sa upuan na medyo malayo kay Teresa, binuksan ang paper bag, at inilabas ang isang salansan ng papel, kasama ang isang lumang cellphone na ipinatong rin sa mesa. Ito ang lumang telepono ko, sabi ni Tita Carmen. May narecord akong 4 na tawag mula kay Ate Elena, ang unang kasambahay niyo rito, sa loob ng 1 taon. Ang unang tawag ay pagkatapos mo siyang paalisin, umiyak siya sa telepono. Sabi niya, Tita Carmen, kawawa po ang nanay niyo. Hindi ko na po siya maalagaan. Bisitahin mo po siya para sa akin. Iningatan ko ang recording na yon. Ang ikalawa, ang ikatlo, ang ika-4. Ikinuwento sa akin ni Ate Elena ang lahat ng nakita niya nang nandito pa siya. Ang lampin na basta nalang itinapon ng walang balot, ang kutsara na nilalanggam, at ang pag-ugali mo sa nanay ko. Tinago ko lahat yan. Tiningnan ni Teresa si Tita Carmen, mas namutla siya ngayon. Inilabas ni Tita Carmen ang ilang nakaprint na litrato. Ito naman ang 2 litrato na kinuhanan ko mismo sa kwarto ni nanay. Ang isang litrato ay kuha ko noong dumalaw ako 6 na buwan na ang nakalipas. Nasa ibabaw ng kabinet sa ulunan niya ang isang mangkok ng lugaw. 2 dangkal ang layo sa kamay niya, may mantika na sa ibabaw, hindi na makain ni nanay. Ang isa naman ay patagong kinuhanan ni Ate Elena noong nagtatrabaho pa siya rito, at ipinadala sa akin. Litrato ito ng kutsarang may lugaw sa ibabaw ng kama ni nanay na nilalanggam. Napayuko si Teresa sa mesa, tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Sa pagkakataong ito, lumakas ang kanyang pag-iyak. Hindi ito ang iyak na narinig ko sa master's bedroom ilang linggo na ang nakakaraan. Ito ang iyak ng isang tao na nakikita ang pamilyang binuo niya sa loob ng 8 taon na unti-unting nasisira. Hindi na tumingin si Tita Carmen kay Teresa, bumaling siya kay Daniel. Kuya, sinabi ko na sa'yo noong 2 taon na ang nakakaraan, naaalala mo pa ba? Sabi ko, iba ang tingin ni Teresa sa'yo at iba rin ang tingin niya kay nanay. Sabi mo sa akin na huwag akong magsabi ng masama sa asawa mo. Nanahimik na ako mula noon, naghintay lang ako. Nakayuko si Daniel, ang mga kamay niya ay nakapatong sa mesa, at nakakuyom ang mga daliri. Patawad, Carmen, mahinang sabi ni Daniel matapos ang ilang saglit. Mas mabuti sigurong kay nanay ka humingi ng tawad, sagot ni Tita Carmen.
Tumango si Daniel. Humingi na ako ng tawad sa kanya. At habang buhay akong hihingi ng tawad sa kanya. Binalot muli ng katahimikan ang paligid, nakayuko pa rin si Teresa. Humina na ang kanyang pag-iyak hanggang sa maging paghikbi na lang. Tumayo si Daniel, humakbang siya ng ilang beses paikot sa likod ng mesa, at tumayo ng 1 metro ang layo mula kay Teresa, hindi siya tumitingin sa kanyang mukha. Teresa, pakinggan mong mabuti, sasabihin ko sa iyo ito sa huling pagkakataon. Tinakot mo ang nanay ko na itatapon mo siya. Kaya hihiwalayan kita at inuutusan kitang umalis sa bahay na ito ng nanay ko. Huminto ang lahat sa silid sa loob ng isang iglap, tanging ang tunog ng aircon lang ang maririnig. Maririnig din ang ugong ng refrigerator at ang paputol-putol na paghikbi ni Teresa. Tumingala siya. Hindi ka nagbibiro. Hindi ako nagbibiro, sagot ni Daniel, ganoon pa rin ang kanyang tono. Ipapasa ko na ang mga papeles sa korte ngayong linggo. Naayos na ng abogado ko ang mga dokumento mula pa kahapon. Maghahain ako ng 3 dahilan. Una, pangangalo niya. May video ako kung saan nasa kwarto ka ni nanay at kausap mo ang lalaking yon bilang patunay. Pangalawa, pang-aabuso sa biyenan. May video mula sa kamera sa kwarto ng nanay ko bilang patunay. Pangatlo, planong kumuha ng ari-arian. May video rin ako kung saan nagmamalaki ka sa lalaking yon na kukunin mo ang kalahati ng bahay. Tumayo si Teresa. Hindi mo pwedeng gawin yan. Anak ko si Bea. Ipaglalaban ko ang karapatan ko. Ipaglalaban mo? Tumawa ulit si Daniel nang walang tunog. May mga ebidensya ako, sige, subukan mo sa korte. Bumagsak si Teresa sa upuan at tinakpan niya ang kanyang mukha ng mga kamay. At sa oras na yon, narinig ko ang yabag ni Bea mula sa labas ng kwarto ko. Nagising na siya. Bahagyang nakabukas ang pinto at nakita kong nakatayo doon si Bea. Antok na antok pa rin, kinukuskus niya ng isang kamay ang kanyang mga mata, at yakap naman niya ang kanyang paboritong teddy bear sa kabila. Tiningnan niya ang sala, nakita niya ang kanyang ina na nakayuko sa hapagkainan habang nanginginig ang mga balikat. Nakita rin niya ang kanyang ama na nakatalikod sa mesa at maputla ang mukha. Nakita niya si Tita Carmen sa sulok, sinulyapan niya silang tatlo at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Narinig ni Teresa ang mga yabag ni Bea kaya't napaangat siya ng tingin, pulang-pula ang kanyang mga mata. Anak, halika rito kay mama. Halika na rito. Hindi gumalaw si Bea. Nanatili siyang nakatayo roon at tinitigan ang kanyang ina, naluluha na siya at malapit na siyang umiyak. Anak, muling tawag ni Teresa, basag na ang boses niya. Pumunta ka na sa mama mo. Sandali lang. Tinitigan ni Bea ang kanyang ina ng mahabang sandali, mahigpit niyang niyakap ang kanyang teddy bear sa dibdib saka siya lumingon at lumapit sa kama ko. Umakyat siya at umupo sa tabi ko. Kinuha niya ang kamay ko at inilagay sa kanyang hita. Naramdaman kong nanginginig ang kanyang hita. Lola, matutulog po ako sa tabi niyo, bulong niya. Dito po ako sa inyo hanggang umaga. Sumigaw si Teresa. Bea, ako ang mama mo. Pumunta ka na rito sa mama. Hindi sumagot si Bea. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa aking balikat, nanginig ang kanan kong kamay, at dahan-dahang napahaplos ang mga daliri ko sa kanyang likod. Hindi ako makapagsalita, pero sa loob ko ay may isang bagay na tumitigas na sa loob ng 1 taon, na ngayon ay tila ba nagkaroon ng lamat. Mula sa sala, umalingaw-ngaw ang malakas na pag-iyak ni Teresa na biglang huminto. Narinig ko siyang tumayo at naglakad palapit sa hapagkainan, naglalakad papunta sa kwarto ko. Hinadlangan siya ni Daniel. Huwag kang papasok, sabi ni Daniel. Hindi ka nalalapit sa nanay ko. Hindi mo rin lalapitan ang anak ko ngayong gabi. Pumasok ka sa kwarto mo at isara mo ang pinto. Bukas ng 6 ng umaga, impakehin mo na ang mga gamit mo at umalis ka rito. Nanatiling nakatayo si Teresa doon ng mahabang sandali, naging mabigat ang kanyang paghinga hanggang sa marinig na naglakad siya pabalik sa master's bedroom. Nagsara ang pinto ng mahina. Wala nang anumang tunog mula roon. Tumayo si Tita Carmen. Kuya, tatawagin ko lang si Ate Elena. Sinabihan ko na siya noong nakaraang linggo. Nasa bahay siya ng pinsan niya malapit dito. Hinihintay niya ang tawag ko. Tumango si Daniel. Salamat, Carmen. Lumabas si Tita Carmen sa pasilyo para tumawag, narinig ko ang boses niya mula sa awang ng pinto. Ate Elena, pwede ba kayong pumunta rito para tulungan kami?
Sige po. Opo, 10 minutong bayahe. Pagkalipas ng 15 minuto, dumating si Ate Elena. Ang unang kasambahay mula sa Antipolo na palaging nagpapakain sa akin ng lugaw, ang babaeng umiyak nang makita niyang itinatapon lang ang mga lampin ko ng walang balot. Pumasok siya sa kwarto ko na may parehong postura at nakasuot pa rin ng parehong kulay kapeng damit. Tumingin siya sa akin at mapula ang kanyang mga mata. Lola, sabi niya. Bumalik na po ako sa inyo. Hindi ako makaiyak ngunit may isang bagay na uminit mula sa dibdib ko hanggang sa manhid kong mga binti. Nakayakap pa rin si Bea sa akin, bumalik na sa normal ang kanyang paghinga. Nakatulog na siya. Mula sa sala, naririnig ko ang mahinang pag-uusap ni Daniel at Tita Carmen, ang kaluskos ng papel, ang pag-andar ng printer, nagpiprint siya ng ilang bagay para bukas. Walang maririnig mula sa master's bedroom, huminto na rin sa pag-iyak si Teresa. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya sa loob. Baka nag-impake siya, baka tinatawagan niya ang lalaking yon, o baka nakatingin lang siya sa kisam. 8 taon siyang nagsusuot ng maskara. Ngayong gabi, bumagsak ang maskarang iyon sa sahig ng sala na may maliit na tunog. Sabi ng mga matatanda, may panukat sa lalim ng ilog, ngunit walang panukat sa lihim ng puso ng tao. Ngayong gabi ko lang naintindihan ang ibig sabihin niyan, wala itong sukat. Hindi dahil sa napakalalim ng puso ng isang tao, kundi dahil pag-abot mo sa ilalim at natuklasan ang lahat, hindi makapaniwala maging ang taong naghukay nito. Tahimik na humihina si Bea sa tabi ko. Sa bahay na ito sa gabi, matapos ang 1 taon, ngayon ko lang naramdaman ng ganoon kalinaw ang paghinga niyang iyon. Ang orasan sa ulunan ko ay patuloy na nagpapalit ng numero, 1 at 37 minuto ng madaling araw. Nagawa na ng orasan ang tungkulin nito ngayong gabi. Pagsapit ng 6 ng umaga, nag-ilaw muli ang orasan sa ulunan ko. Mahimbing pa ring natutulog si Bea sa tabi ko. Nakaupo si Ate Elena sa upuan sa tabi ng kama, nakasandal ang likod sa pader, nakapikit pero alam kong gising siya. Buong gabi siyang nakaupo doon. Mula sa sala, may narinig akong nagbukas na pinto, ang mga yabag sa sahig, at ang tunog ng mga gulong ng maleta. Nag-impake si Teresa. Iminulat ni Ate Elena ang kanyang mga mata at tumingin sa akin. Lola, lalabas po muna ako, bulong niya. Tumayo siya at lumabas. Pumaroon siya sa may pintuan ko na nagsilbing harang. Walang salita, nakatayo lang siya. Narinig ko ang paghila ni Teresa sa kanyang pangalawang maleta sa labas. Tumigil iyon saglit at naramdaman kong naglalakad siya papalapit sa kwarto ko. Huminto siya sa may pinto. Hayaan mo siyang umalis. Boses iyon ni Daniel mula sa sala. Alam kong nakatingin si Teresa sa loob ng kwarto ko. Nakatingin sa katawan kong nakahiga sa kama, nakatingin kay Bea na nakayakap sa akin habang natutulog, at nakatingin kay Ate Elena na humaharang sa pinto. 1 minuto ang lumipas at umalis na siya. Narinig ko ang tunog ng pag-andar ng maleta sa sahig papunta sa pintuan. Bumukas ang pinto. Saglit na katahimikan at isinara ang pinto ng may mahinang tunog. Umalis na si Teresa, nakatulog pa rin si Bea, ramdam sa aking bisig ang bawat hininga nito. Hindi niya alam na kakalabas lang ng mama niya, o kaya't alam niya, pero mas pinili niyang ipagpatuloy ang pagtulog. Hindi ko malaman, ang tanging alam ko lang ay kagabi, mas lalo kong naramdaman ang paghinga niyang iyon. At hanggang ngayong umaga ay ganoon pa rin. 1 linggo ang lumipas, nagpunta sa korte si Daniel para ipasa ang aplikasyon para sa divorce. Matapos ang 28 araw ay tinanggap iyon ng korte. Sa unang mediation hearing, humingi ng pribadong pag-uusap si Teresa kay Daniel. Umiyak siya, nagmakaawa, humiling na makatira pa sa bahay ng 3 buwan para maghanap ng maupahan. Hindi sumagot si Daniel, tumingin lamang siya sa itaas ng kanyang asawa palabas sa bintana ng silid. Matapos ang 2 buwan, inilabas ang desisyon, kay Daniel napunta ang custody ni Bea. Binigyan lamang si Teresa ng karapatang makita ang anak 2 beses sa 1 buwan sa isang pampublikong lugar na may nakabantay na supervisor. Para sa iniambag sa monthly dues at iba pang gasto sa kondominium sa loob ng 8 taon, binigyan siya ng korte ng 760,000 piso. Inilipat ni Daniel ang eksaktong halaga sa account niya sa loob ng 24 na oras pagkatapos ng desisyon, walang labis, walang kulang. Sa araw na natapos ang pagdinig, umuwi si Daniel, pumasok sa kwarto at umupo sa tabi ng kama ko. Nay, tapos na po, paos ang boses niya pero hindi na siya umiyak. Tiningnan ko siya, tumango ako.
Kinabukasan, humingi si Daniel ng 3 buwang leave sa kanyang boss. Pinayagan siya. Umupa siya ng ambulansya at ibinalik ako sa San Miguel. Katulad ng dati, umalis kami ng 5:00 ng umaga. Dumaan sa parehong tulay. Ngunit ngayon, walang sinuman ang tumatawag. Nakaupo si Bea sa tabi ko sa kotse, hawak niya ang kamay ko habang papunta. Pagdaan sa mga bukirin sa Bulacan, itinaas niya ang tingin at itinuro ang labas. Lola, ang ganda ng mga bukid. Hindi ako makapagsalita, kaya tumango lamang ako. Mariin kong hinawakan ang kamay niya, naramdaman niya yon at napangiti siya. Nakatayo pa rin ang bahay sa San Miguel. Ang sementadong bakuran at ang puno ng mangga na itinanim ng asawa ko. Inayos na yon ni Tita Carmen 3 araw na ang nakalipas. Pinaluwag niya ang kwarto upang magkasya ang aking hospital bed na malapit sa bintana para makita ko ang bakuran at ang puno ng mangga. Maaga pa lang ay naghihintay na roon si Aling Marta, ang kapitbahay namin. Nang huminto ang sasakyan, naglapitan ang mga tao sa probinsya. Si Aling Marta at ang ilan pang mga kapitbahay ay hindi nagsalita, nakatingin lamang sila. Binuhat ako ni Daniel at ipinuwesto sa stretcher upang ilipat sa wheelchair papasok sa bahay. Inilagay niya ako sa kama. Umupo sa tabi ko si Aling Marta, hinawakan ang aking kamay at napaiyak. Aling Rosa, nakauwi ka na. Hindi pa rin ako makaiyak, pero may isang pakiramdam na mula 1.5 taon nang naninigas gaya ng bato sa loob ng katawan ko. Ang gumuho nang marinig ang mga salitang, Aling Rosa, nakauwi ka na. Nanginginig ang kanang kamay ko na igagalaw na ang mga daliri. Tiningnan ko siya. Naiintindihan niya ito kaya't mas lalo siyang napaiyak. Hindi ko na kailangang magsalita kahit ni isang salita. Nakauwi na ako. Sa unang 3 buwan ko sa probinsya, sa kama lang ako. Kumuha si Daniel ng physical therapist mula sa ospital sa bayan para pumunta sa bahay namin 3 beses sa isang linggo. Tinulungan ako ng doktor na igalaw ang kanan kong kamay, dila at bibig. Bawat sesyon ay isang malaking labanan. May mga pagkakataon pagkatapos ng therapy, basang-basa ako ng pawis, pagod na wala na akong ganang kumain sa gabi. Si Bea naman, nagsimula ng unang baitang sa isang elementary school dito sa bayan, kasama ang ilang pamangkin. Mas gusto niya raw mag-aral dito kaysa sa Maynila. Sabi niya, Lola, dito hindi nila ako tinutukso. 1 taon matapos akong bumalik, ang unang salitang nasabi ko ay Bea. Hindi malinaw. Parang iba ang tunog pero naiintindihan yon ni Bea. Napatalon siya, niyakap ako at sumigaw. Lola, tinawag niyo po ako. Umuwi si Daniel mula sa Maynila nang mag-weekend, dumating rin si Tita Carmen mula Laguna. Nagtipon-tipon silang lahat sa tabi ng kama ko. Pilit ko na ring binigkas ang salitang Daniel. Hindi perpekto ang bigkas at hindi malinaw, pero naiintindihan ng buong pamilya ko. Pagkatapos noon ay sinundan ko ng regular na mga ehersisyo. Bawat salitang sinasabi ko ay parang binubuhos ko ang buong lakas ng katawan, pinipiga mula sa tiyan, akyat sa dibdib hanggang sa labi. Sa pagkakataong ito, halos 2 taon na simula noong gabing umalis si Teresa. Makakapagsalita na ako ng may 3 o 4 na maikling salita sa bawat pangungusap na parang isang batang nag-aaral pang bumasa. Hindi ako mabilis magsalita. Hindi ako makapagsalita ng mahahaba. Tuwing umaga ay pumupunta sa akin si Bea. Kinukwento niya ang tungkol sa paaralan nila. Sasagutin ko ng mangilan-ngilang salita at maiintindihan niya ang lahat. Tungkol naman kay Teresa, narinig ko sa pamamagitan ni Tita Carmen, Ate Elena, at ilang kakilala mula Maynila. Dahan-dahan itong ikinuwento ni Tita Carmen, hindi siya natuwa o nanghusga. 3 buwan pagkatapos ng divorce, bumalik si Teresa sa piling ng lalaking yon. Hindi na siya umupa ng sariling lugar, direkta na siyang umuwi sa kinaroroonan nito. Ang hindi alam ni Teresa, o baka sinasadya niyang ipagsawalang bahala, ay may asawa na ito. Nasa Cavite ang asawa ng lalaki at may 2 silang anak. Pagsapit ng ika-4 na buwan, natuklasan ng asawa. Hindi ito gumawa ng malaking gulo. Nagpadala siya ng folder na puno ng mga litrato at video sa pamamagitan ng email sa Board of Directors ng beauty clinic kung saan nagtatrabaho si Teresa at ipinost din sa company group chat bago maghapong iyon. Nalaman iyon ng buong kumpanya. Nakiusap si Teresa sa general manager para bigyan siya ng oras na asikasuhin iyon ng pribado. Nanahimik ang general manager. Makalipas ang 2 linggo, pinatawag ng manager si Teresa sa opisina at mahinahon siyang sinabihan, Teresa,
ang negosyo natin ay nakaasa sa imahe. Ikaw ang Deputy Sales Director, kinakatawan mo ang imahe ng kumpanya sa mga kliyente natin. Hindi na bagay sa posisyon mo ang ganitong iskandalo. Mag-resign ka na lang. Bibigyan kita ng 2 buwang sahod. Pinirmahan ni Teresa ang papeles sa pag-resign, wala na siyang magagawa. Sa ika-6 na buwan, lubog sa utang ang kapatid ni Teresa sa Pampanga dahil hindi makabayad ng mga utang sa bangko at mga inutang na pera. Nakarating ang mga nagpapautang sa bahay nila at pinagkakatok ng malakas ang pintuan nito. May sakit na ang nanay ni Teresa dahil sa stress sa asawa niya at sa divorce, 2 buwan na itong hindi makatulog. At sa gulat sa lakas ng pagkatok, isinugod ang matanda sa ospital. Dinala sa Provincial Hospital sa Pampanga, umabot na ang komplikasyon sa diabetes na nagdulot ng kidney failure kaya nangangailangan ito ng malaking halaga para sa dialysis. Umuwi si Teresa sa Pampanga at nakiusap at umutang sa kung kani-kanino para humiram ng pera. Walang nagpautang sa kanyang mga lumang kaibigan at maging ang kanyang mga dating katrabaho. Dahil sa takot sa asawa ng kanyang kasintahan, itinago nito ang lahat ng kontak kay Teresa. Wala nang mahingan pa si Teresa. Doon na siya pumunta sa gate namin sa San Miguel noong buwan ng Oktubre, 1 taon at 4 na buwan matapos ang gabing iwan niya ang kondominium sa Quezon City. Kagagaling lang ni Bea sa paaralan at naglalaro sa harapan gamit ang kanyang manika. Mula sa loob ay natatanaw ko siya. Umuwi si Daniel mula Maynila nitong weekend para bisitahin ako at nagtitimpla ng tsaa sa mesa sa may pintuan nang makarinig ako ng paghinto ng motor. Mabilis kong nalaman ang nakasanayang busina ng tricycle sa terminal ng bayan ng San Miguel. Baka sumakay ng bus si Teresa papuntang istasyon tapos sumakay ng tricycle papunta sa probinsya. Isang babaeng nakatali ang buhok na may suot na kulay abong jacket at may dalang maliit na bag si Teresa. Nakilala ko siya agad. Mas pumayat siya, medyo maputla na ngunit si Teresa pa rin yon. Nanatili siyang nakatayo sa labas at hindi pumasok, nakatingin lang siya sa kanyang apo na masayang naglalaro ng kanyang manika malapit sa puno ng mangga. Hindi siya tumawag, nakatayo lang siya roon nang nakakapit ang 2 kamay sa metal na tarangkahan. Ang driver ng tricycle ay nakatayo sa di kalayuan, baka sinabihan ni Teresa na maghintay. Tumingala si Bea, tumingin sa tarangkahan, at nakita niya ang kanyang ina. Tumingin lang ito saglit ngunit hindi siya gumalaw. Hindi siya tumakbo palabas at hindi siya tumawag. Nanatili siyang nakatitig. Tumayo si Daniel mula sa beranda, tumingin sa labas, at pagkaraan ng ilang sandali, naglakad siya sa may bakuran at huminto 2 metro ang layo kay Teresa nang hindi binubuksan ang tarangkahan. Bakit ka nandito? Tanong ni Daniel ng mahinahon na boses, hindi mabilis at hindi rin mabagal. Umangat ng tingin si Teresa at naluha. Nakita kong bumagsak na ang pangangatawan nito. Daniel, maari ko bang makausap si nanay saglit lang, ayoko siyang makita ng matagal. Tumahimik at hindi sumagot. Matapos ang ilang minuto ay saka pa ito nagsalita. Nasa ospital ang nanay ko sa Pampanga dahil sa kidney failure, kailangan ko ng pera para sa dialysis. Wala na akong mautangan. Hindi ako nanghihingi sa iyo, Daniel, kay nanay ako hihingi, utang ako sa nanay at magsusulat ng promissory note, magbabayad ako. Pinagmasdan siya ni Daniel, nanatili sa bulsa ng kanyang pantalon ang mga kamay habang walang kibo at tahimik na hinugot mula sa bulsa sa loob ang isang sobre na inabot at inilapag sa may gate para kay Teresa. 30,000 piso yan. Sabi ni Daniel, kunin mo para may maibigay sa Pampanga para kay Lola. Hindi po pera ito upang mapatawad kayo. Hindi ito inutang sa iyo. Ipapadala ko po ito kay Lola. Ang lola mo ang nagluwal sa iyo. Naging mabuti siya sa akin sa loob ng 8 taon. Tuwing ihahatid kita sa Pampanga, Lola ang magluluto para sa akin at magpapabalot ng kalamay para may mabaon ako. Hindi siya nagkulang sa iyo. Huwag mong sabihin nagpadala ako ng pera, sabihin mo na kaya mo na ito para hindi na siya malungkot pa. Hawak ni Teresa ang sobre ng may nanginginig na kamay. Tungkol sa pagpapakita mo kay nanay. Dagdag pa ni Daniel, hindi na pwede. Matanda na siya at hindi nakakayanin pa ng kanyang kalusugan. Naabot mo na ang puntong makita siya, makakauwi ka na. Tumayo si Teresa na ang magkabilang kamay ay nanginginig habang nakahawak sa sobreng kanyang hawak. Hindi ito umiiyak at tumingin sa kanyang anak. Bie! Tawag ni Teresa. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya ang kanyang pangalan makalipas ang 2 taon at 4 na buwan.
Hindi sumagot si Bea, tanging pagtingin sa kanyang manika bago tumitig sa kanyang ina, na may mga mata na puno ng luha, ngunit walang namutawing boses. Maya-maya ay tumalikod at bumalik sa loob. Pumasok siya sa kwarto ko at umakyat sa upuan, na nakakapit pa rin sa kanyang manika. Wala itong imik at nakaharap ito sa akin, kaya natatanaw ang likod mula sa labas, at hindi man lang ito lumingon pabalik. Sa may tarangkahan ay nanatili pa ng 1 minuto si Teresa, na sinundan ng kanyang pagyuko. Marahan itong nagpasalamat kay Daniel kahit na hindi siya nagsalita ng malakas. Lumingon siya at bumalik sa kanyang tricycle, umandar ang makina at unti-unti itong lumayo. Nanatili doon si Daniel ng kaunti bago siya tuluyang bumalik sa loob. Pumunta siya sa aking tabi at umupo sa kama. Nakaupo pa rin si Bea at tahimik lang. "Bea," tinawag ni Daniel. "Ano po yun, Papa?" "Kakauwi lang ni Mama." "Alam mo ba?" "Opo, alam ko po." "Hindi ka ba pupunta sa iyong ina?" Umiling si Bea, "Hindi po." Tumingin siya sa kanyang manika sandali bago nagpatuloy, "Ngunit, Papa, nasaktan po ni Mama si Lola." "Hindi ko po makakalimutan iyon," sabi ni Bea. Walang naisagot si Daniel, kaya't yumuko siya upang yakapin ang kanyang anak, habang dahan-dahang hinaplos ang buhok nito, at tiningnan ako, lumuha ang mga mata nito, at hinawakan ang aking kamay. "Nanay," wika nito, "patawad. Wala po akong nagawa sa loob ng 8 taon, hindi ko man lang nakita ang kanyang totoong ugali. Nakikita na ito ng aking 5 taong anak." "Dahan-dahan mo," sinabi ko ang bawat pantig ng mariin, walang halong kapaitan o panghihinayang. Umangat ang tingin ni Daniel, "Nay, muli ko po itong sasabihin, ngunit mas mabagal at mas malinaw sa pagkakataong ito. Magkaibang bagay po." "Sige, anak." Noong gabing iyon, nakahiga ako sa kama habang nakatingin sa labas ng bintana. Natutulog si Bea sa aking tabi, sumilip ang puno ng mangga mula sa bintana, at malamig ang simoy ng hangin sa gabi ng Oktubre. Naisip ko si Teresa, wala akong pakiramdam ng pagsisisi, walang anumang uri ng damdamin, tanging pagod lamang. Iniisip nila na kapag may maling nangyari, ang mga mabuting tao ay laging magkakaroon ng kaligayahan. Mali sila. Ayan at tinitignan ko si Teresa nitong nagdaang 3 taon. Ang kapatid niya ay lubog sa utang, may sakit ang nanay, inabandona ng nobyo, at nawalan ng trabaho, nang hihingi siya ng pera para mabayaran ang dialysis ng kanyang inang nasa kritikal na kondisyon, hanggang sa pintuan ng biyenan niya. Hindi ako sumaya ni 1 segundo. Ayan siya at tinitignan ko, ang manugang na suot ang mahabang puting manggas, 4 na taon na ang nakakaraan sa gitna ng silid, tumawag sa akin, "Nay, uwi ka na rito sa amin." Ngayon ay naging isang babaeng payat at maputla na nakatayo sa aming tarangkahan, hindi man lang magawang itulak ang pinto. Bumagsak ang isang maskara, at sumama sa pagbagsak nito ang taong nagsuot niyon. Hindi ko pinatawad si Teresa, at hindi rin yon kailanman mangyayari. Subalit, hindi rin ako naninisi. Matinding pasanin na ang manisi, parang paulit-ulit na paghampas sa aking dibdib. Ako ay 72 taong gulang na, at pagod na ako, ayaw ko na nito. Ang hindi magpatawad at hindi manisi, magkaibang bagay yon. Ang mga sinabi ko kay Daniel ay hindi basta naisip ko lamang sa 1 minuto. Iniisip ko yon sa loob ng 3 taon habang nakahiga sa kama na ito, isinasaalang-alang ito hanggang sa maging salita ko na mismo ito. Kung ikaw ay nasa kaparehong sitwasyon at nakikinig sa kwentong ito, maaaring ganyan din ang bahay niyo. Maaaring hindi pa umabot sa ganyan kalala, o maaaring mas malala pa. Hindi ko kayo hinuhusgahan. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang ilang bagay. Para sa mga manugang na nakikinig dito, alalahanin itong isa. Suot ang maskara, akala mo'y napakagaling mong mag-isip, akala mo'y bingi ang biyenan mo, bulag at pipi. Hindi siya nagkakamali dahil naririnig at naalala niya ang lahat. Pagdating ng araw na pumanaw siya, hindi niya dadalhin sa hukay ang pagiging bingi, pipi at bulag. Mananatili iyon sa asawa mo at makakarating ito sa iyong mga anak at apo. Balang araw mangyayari ito na sa tingin mo'y hindi mo kakayanin. Para sa mga lola at nanay na nakikinig, sa mga nakahiga sa kama, na kumakain at umiinom na kailangan pang subuan, magtira kayo ng kaunting lakas. Huwag niyong hayaan ang inyong sarili na maging bangkay sa loob ng isang maliit na kwarto gaya ng nangyari sa akin. Kung mayroon man kayong anak o apo, o kakilala, o kapatid ng asawa niyo, sabihin niyo sa kanila, kung hindi sila maniwala, i-record niyo. Kung hindi kayo makapag-record, tingnan niyo sila ng diretsyo sa mata.
Tinitigan ko si Daniel sa loob ng 1 taon hanggang sa dumating ang araw na tiningnan niya akong muli. Ang pagtingin iyon ang tanging kaligtasan ng isang paralisadong matanda. Para sa mga anak na lalaking nakikinig na may matandang ina sa bahay at asawang kasama sa ilalim ng isang bubong, pakiusap, huwag kayong magmadaling magsalita, huwag sumagot ng masama sa inyong kapatid, huwag agad isipin na nagsisinungaling sila tungkol sa inyong asawa. Minsan, mas malinaw ang nakikita ng kapatid nyo kaysa sa inyo. Sinabihan na ni Tita Carmen si Daniel 2 taon na ang nakakaraan, ngunit hindi siya nakinig. Dahil hindi siya nakinig, nakaratay ako ng karagdagang 1 taon sa kwartong iyon sa Quezon City. Ang 1 taong iyon ang kapalit, isang kapalit na binayaran ko para sa anak ko. Para sa sinumang apong nakikinig, 5 taong gulang man kayo tulad ni Bea o 15 o 20, pakiusap, tandaan nyo na ang nakikita nyo ay hindi mali, ang nararamdaman nyo ay hindi mali. Pagtanda ninyo, sasabihin ng mga tao na gawa-gawa ninyo lang iyon, na kayo'y bata pa, na kayo'y masama mag-isip, hawakan nyo ng mahigpit kung ano ang hawak ni Bea. Nang gabing iyon, 5 taong gulang pa lang siya, pumili na siya ng kakampihan. Pinili niya ang kanyang lola at hanggang ngayon ay hindi niya nakakalimutan. May panukat sa lalim ng ilog, ngunit walang panukat sa lihim ng puso ng tao. Ang kasabihang ito na iniwan ng ating mga ninuno ay hindi para gawin tayong paladuda. Ito ay upang ipaalala sa atin na may mga pagkakataong ang taong pinakamalapit sa atin ay hindi ang taong inaakala natin. Ito ay para matutunan ng mga anak natin na sa pagtitiwala ay kailangan ng pagsusuri at sa pagmamahal ay kailangan ng malinaw na pag-unawa. Sa buhay na ito, walang taong hindi naloloko. Ang mahalaga ay kapag naloko na tayo, kaya pa ba nating bumangon? Nakabangon na ako, mga kaibigan. Nakahiga pa rin ako sa kama, ngunit nakabangon na ang loob ko. Nasa tabi ko si Bea, umuwi si Daniel mula sa Maynila linggo-linggo. Araw-araw ay bumibisita si Aling Marta para samahan ako ng 1 oras. Gabi-gabi akong tinatawagan ni Tita Carmen. Nang pumanaw ang asawa ni Ate Elena noong 1 taon, at lumipat ang mga anak niya sa malayong probinsya para magtrabaho, tuluyan na siyang lumipat dito sa San Miguel at tumira sa bahay namin para mag-alaga sa akin. Ang bahay na ito sa San Miguel, na inakala kong naging walang laman matapos pumanaw ang asawa ko, 6 na taon na ang nakararaan, ay napuno muli. Paano naman si Teresa? Narinig ko na nakakuha siya ng trabaho sa isang maliit na beauty clinic sa Pampanga, malapit sa ospital kung saan nagdadialysis ang kanyang ina. Buwan-buwan ay binibisita niya si Bea sa bahay ng kaibigan ni Daniel sa kolehiyo, na may supervisor ayon sa utos ng korte. Hindi masyadong kinakausap ni Bea ang kanyang ina. Binabati niya, tinatanggap ang regalo, tahimik na nakaupo ng 30 minuto, at pagkatapos ay nagpapaalam at umuwi. Hindi na umiiyak si Teresa, ubos na ang kanyang mga luha. O baka nasanay na siya, hindi ko alam. Hindi na siya bumalik sa tarangkahan namin ng 2 beses. Mga nanay at kapatid na nakikinig, kung mayroon kayong matandang nakaratay sa inyong bahay, umuwi po kayo ngayon, umupo sa kanyang tabi, at hawakan ang kanyang kamay kahit saglit. Maaaring hindi siya makapagsalita, ngunit naririnig niya ang lahat, nararamdaman niya ang lahat. Dadalhin niya ang pakiramdam ng pagkakapitan na iyon. Pagdating ng kanyang oras, iyon ang babaunin niya, wala nang iba pa. At kung sa inyong bahay ay may manugang o asawa na inyong pinagdududahan, huwag ninyong isantabi ang pagdududang iyon. Minsan, ang pagdududa ay siyang totoo. Ang kwento ni Lola Rosa sa San Miguel ay nagtatapos na rito. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa pag-upo at pakikinig hanggang sa huli. Sa inyo po na may katulad na sitwasyon o nakikita ang kaunting bakas ng inyong pamilya sa kwentong ito, mangyari pong mag-iwan ng komento at ibahagi ito sa akin. Kung nagustuhan po ninyo ang kwentong ito, mangyaring pindutin ang subscribe button upang maihatid namin sa inyo ang iba pang pang-araw-araw na kwento sa mga susunod na gabi. Magandang gabi at paalam po sa inyong lahat.